Walang milyonaryo ang nakagawa, subalit ang kanyang yaya ay gumawa ng imposible para sa kanyang baldado anak. Ang tunog ng mga kubyertos na pilak na tumatama sa porselanang pinong-pino ay biglang natigil. Isang biglaang katahimikan, mabigat, yung tipong nagpapakapal sa hangin na para bang may sumipsip ng lahat ng oxygen sa marangyang bulwagan ng restauran. Si Don Ricardo ay pumasok na itinulak ang dobleng pinto nang may pagmamadali ng isang taong naniniwalang umiikot ang mundo dahil lamang sa kanyang utos. Inayos niya ang kanyang kurbata ng padabog, naiirita. 10 minuto na siyang naghahanap sa kanyang anak at sa yaya. 10 minuto na nawala. 10 minuto na hindi niya kayang mawala bilang isang negosyante na kumikita ng milyones kada oras. Ang kanyang isip ay nasa photoshoot para sa magazine na Pamilya at Negosyo, hindi sa pag-aalaga sa kanyang anak. Kailangan niyang makita si Carlo sa kanyang wheelchair na malinis, ngumingiti ng bahagya, na nagpapakita ng imahe ng isang ama na mapagmahal at nagdurusa na labis na kailangan ng mga investor. Sumigaw si Yaya Maria nang walang pakialam kung may mga taong kumakain. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga dingding. Hinanap niya ng tingin ang wheelchair. Palagi niyang hinahanap muna ang makinang na metal, ang mga gulong na itim, ang medical device. Hindi niya kailanman hinahanap ang bata muna. Hinahanap niya ang silya, ngunit ang silya ay walang laman. Nakasuksok ito malapit sa isang higanteng halaman, malayo, inabandona na parang lumang gamit. Naramdaman ni Ricardo ang malamig na bigat sa kanyang tiyan. Nasaan ang bata? Nahulog ba siya? Kinidnap? Ang kanyang mga mata ay sumaklaw sa buong bulwagan ng may pagkabahala, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkawala ng kontrol. At pagkatapos ay nakita niya sila. Napatulala si Ricardo sa gitna ng gitnang pasilyo. Tumanggi ang kanyang utak na iproseso ang imahe sa loob ng ilang segundo. Ito ay isang eksenang walang kwenta, katawa-tawa, at sa kanyang paningin, nakakatakot. Doon, sa gitna ng sinag ng araw na pumapasok mula sa malaking bintana, ay si Yaya Maria. Hindi niya inalis ang kanyang uniforme. Suot niya ang katawa-tawang asul na bestida ng kasambahay at mas masahol pa, suot niya ang mga dilaw na guwantes goma na ginagamit niya sa paglilinis ng mga kubeta sa mansyon. Nakaluhod siya sa makintab na sahig, ang isang tuhod ay nakabaon sa marmol, sa posisyon ng ganap na pagpapasakop at paglilingkod, ngunit hindi siya naglilinis ng sahig. Ang kanyang mga kamay, nakasuot ng dilaw na latex, ay may walang hanggang pagmamalasakit na hawak ang kanang bukong-bukong ni Carlo at si Carlo. Naramdaman ni Ricardo na nanghihina ang kanyang mga binti. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Nahulog ang kanyang mobile phone mula sa kanyang kamay at ang pagtama ng aparato sa sahig ay parang putok ng baril, ngunit hindi man lang siya kumurap. Si Carlo ay nakatayo. Hindi siya nakasandal sa dingding, hindi siya nakahawak sa mga saklay. Ang 5 taong gulang na bata na idineklara ng 5 Swiss specialist, 3 Aleman at 2 Amerikano na hindi na kayang lumakad. Nakatayo siya sa kanyang sariling mga paa, tuwid, na nakatayo ng tuwid sa kanyang maliit na itim na tuksido. Nakatingin ang bata sa ibaba, pinagmamasdan kung paano inaayos ni Yaya Maria ang mga sintas ng kanyang sapatos na decharol. Walang sakit sa kanyang muka. May ngiti, isang mapanukso, nakikipagsabuatan, tiyak ng ngiti. May ibinubulong si Yaya Maria sa kanya at bumubungis-ngis ang bata na sa pandinig ni Ricardo ay ang pinakakakaibang tunog sa mundo. Dahil si Carlo ay hindi kailanman tumatawa ng ganyan sa bahay. Sa bahay, si Carlo ay isang tahimik na muebles sa isang mamahaling silya. Dito, nakatayo, para siyang higante. Nakita ni Ricardo kung paano tinapos ni Yaya Maria ang pagtatali ng sintas. Nakita niya kung paano niya hinagod ng bahagya ang binti ni Carlo gamit ang guwantes goma. Nakita niya kung paano itinaas ng bata ang isang paa at pagkatapos ay ang isa pa, sinusuri ang pagkakasyahan, nagbabalanse ng walang tulong. Bumagsak ang isip ni Ricardo. Ito ay dapat na isang panlilin lang, isang optical illusion o mas masahol pa, isang kriminal na kapabayaan. Ang bata ay may mga buto na parang salamin, hindi kayang suportahan ng gulugod, mamamatay siya. Ang babaeng iyon, ang ignorante na halos hindi marunong bumasa, ay nakikipaglaro sa pinakamahal na medikal na investment sa kanyang buhay. Isinusugal niya ang tagapagmana. Ang paunang shock ay napalitan ng mainit na dugo na umakyat sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga tainga. Hindi siya nakakita ng himala, nakakita siya ng pagsuway, nakakita siya ng panganib, nakakita siya ng isang maruming empleyada na humahawak gamit ang mga guwantes sa paglilinis
Sa mamahaling Italianong trahe ng kanyang baldado anak, pinipilit itong gawin ang imposible para lamang ipahiya ang ama. Ikinuyom ni Ricardo ang kanyang mga kamao hanggang pumuti ang kanyang mga buko. Biglang bumalik ang hangin sa kanyang mga baga at kasama nito ang galit, ang kahihiyan. Ano ang ginagawa mo? Ang sigaw ni Ricardo ang sumira sa mahika. Ito ay isang bulong na puno ng lason. Napatindig ng marahas si Yaya Maria, ngunit hindi niya pinakawalan ang bata. Hindi niya inisip na tumakas. Ang kanyang likas na ugali ay humawak sa bukong-bukong ni Carlo upang matiyak ang kanyang katatagan sa harap ng takot. Subalit si Carlo ay gumewang-gewang. Ang boses ng kanyang ama ay laging may ganitong epekto. Ito ay parang malakas na hangin na nagtutulak sa kanya pababa. Hindi lumakad si Ricardo patungo sa kanila, tumakbo siya. Bahagyang nadulas ang kanyang mga sapatos na designer sa makintab na sahig habang siya ay sumugod sa yaya na parang isang bulag na toro. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya ngayon, hayop, sigaw ni Ricardo nang marating niya sila. Nang walang pag-iisip, sumuntok si Ricardo ng marahas. Hindi niya tinamaan ang bata, tinamaan niya ang balikat ni Yaya Maria. Ang tulak ay napakalakas at may paghamak kaya nawalan ng balanse ang babae at bumagsak sa gilid. Ang kanyang mga kamay na may dilaw na guwantes ay madamdaming nadulas sa malamig na marmol. Papa, wag, sigaw ni Carlo. Ito ay isang matinis, natatakot na sigaw. Nang mawala ang suporta ni Yaya Maria, mapanganib na umindayog ang bata. Ang kanyang maliliit na braso ay kumakaway sa hangin na naghahanap ng balanse. Si Ricardo, na ang mukha ay baluktot sa galit, ay hinawakan ang kanyang anak sa kilikili nang may kagaspangan na nagpasimangot kay Carlo sa sakit. Binuhat niya ito sa ere na parang basahang manika. Hindi pinapansin na ang bata ay perpektong nakatayo kanina lang at desperado siyang naghanap kung saan ito ilalagay. Baliw ka! Sigaw niya kay Yaya Maria na sinusubukang bumangon mula sa sahig. Inaayos ang kanyang apron gamit ang nanginginig na mga kamay. Maaari mo siyang mapatay. Tingnan mo ang kanyang mga binti. Wala silang silbi. Paano ka naglakas loob na patayuin siya? Sir, please. Kaya niya. Sinusubukang sabihin ni Yaya Maria ng may basag na boses. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bata na nagpapadyak sa ere. Tumahimik ka! Putol ni Ricardo gamit ang nanginginig na daliri. Lumapit sa kanya hanggang sa pasukin ang kanyang personal na espasyo. Pinipilit siyang umurong. Hindi ka doktor, ikaw ang naglilinis sa akin. Iyan ang trabaho mo. Tingnan mo ang mga guwantes na iyan. Itinuro ni Ricardo nang may pandidiri ang mga kamay nito. Ang mga kumakain sa mga kalapit na mesa ay tumigil sa pagpapanggap na hindi sila nakatingin. Isang matandang lalaki sa mesa 5 ang tumayo, nagagalit sa karahasan, ngunit ang nakamamatay na tingin ni Ricardo ang nagpahinto sa kanya. Hinahawakan mo ang anak ko gamit ang mga maruruming guwantes na iyan. Patuloy ni Ricardo na dinura ang mga salita. Puno ng kemikal, ng bakterya, at pinipilit mo siyang tumayo. Para saan? Para mahulog at mabali ang kanyang gulugod? Gusto mo siyang maging gulay habang buhay? Iyan ang gusto mo. Para idemanda ako pagkatapos. Lumakad si Ricardo patungo sa walang lamang wheelchair. Hinihila si Carlo na humihikbi ng tahimik, nakabitin sa mga braso ng kanyang ama. Marahas na inilagay ni Ricardo ang bata sa silya, ikinabit ang seatbelt na parang straitjacket. Diyan ka lang, utos niya sa kanyang anak na humihingal. Huwag kang gagalaw, hindi ka naglalakad. Intindihin mo na minsan, Carlo, hindi ka naglalakad. Lumiit si Carlo sa silya. Ang kanyang mga paa, na ang sapatos ay perpektong tinali ni Yaya Maria, ay nakabitin ng walang buhay ngayon, hindi dahil sa kakulangan ng lakas, kundi dahil sa kakulangan ng espiritu. Ibinaba ng bata ang kanyang ulo. Ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang bawtay. Muling humarap si Ricardo kay Yaya Maria. Nakatayo na siya ngayon, napahiya, na may gusot na uniforme, napapaligiran ng mga mayayamang tao na tumitingin sa kanya, na may halong awa at pagkasuklam. Ngunit hindi siya umiiyak, humihinga lang siya ng malalim. Umalis ka! Sigaw ni Ricardo na itinuro ang labasan. Umalis ka sa paningin ko, maghintay ka sa kotse. Tinanggal ka na sa trabaho. Pagdating natin sa bahay, kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka. Hindi ko papayagan na isang ignorante ang maglagay sa panganib ng aking kayamanan at kalusugan ng aking anak sa paglalaro ng mga himala, Sir Ricardo, sabi ni Yaya Maria. Ang kanyang boses ay hindi sigaw. Ito ay isang matatag na bulong na humawi sa hangin. Hindi naglalaro ang bata. Tumahimik ka! Tumingin si Ricardo sa paligid na hinahanap ang manager. Nasaan ang manager? Gusto kong paalisin ninyo ang babaeng ito dito.
Nanggugulo siya sa mga customer at sinaktan niya ang anak ko. Ang manager, isang maliit at kinakabahang lalaki, ay tumakbo na may 2 waiter sa likod. "Sir, please, kumalma po kayo. Hindi ako kumakalma." Hinagod ni Ricardo ang kanyang buhok. Nagulat. "Tingnan ninyo siya." Pinilit niyang tumayo ang isang baldado. "Ito ay pang-aabuso sa bata. Alisin ninyo siya o tatawagan ko ang pulis." Sumandal si Ricardo sa pinakamalapit na mesa. Inilagay ang 2 kamay. Humihingal. Pakiramdam niya ay biktima siya ng isang sabwatan. Tiningnan niya si Carlos Cecilia. Hindi siya tiningnan ng bata. Tiningnan ng bata si Yaya Maria. At sa tingin ng bata ay walang takot para sa Yaya. May pagsamo. Tiningnan ni Yaya Maria ang mga dilaw na guwantes sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tiningnan niya si Ricardo. Hindi matiis ang tensyon. Sino man ay tumakbo na sana sa kahihiyan. Ngunit si Yaya Maria ay humakbang pasulong. Isang hakbang lamang patungo sa lalaki na katatanggal lang sa kanya at nagpahiya sa kanya sa harap ng buong alta sosyedad ng lungsod. "Maaari ninyo akong tanggalin, sir," sabi niya. At sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang matamis na tono ng paglilingkod at napalitan ng matigas na tinig ng ina. "Ngunit kung aalis ako ngayon, hindi ninyo malalaman kung bakit hindi nahulog ang inyong anak." Tinaas ni Ricardo ang kanyang tingin. Ang mga mata ay namumula sa galit. "Hinahamon mo ako? Sinasabi ko ang totoo," sagot ni Yaya Maria. Itinaas ang kanyang mga kamay na may guwantes na parang armas. "Nakikita ninyo ang maruming guwantes. Nakikita ko ang tanging mga kamay na sumuporta sa inyong anak nang umiyak siya sa sakit sa gabi habang kayo ay nasa inyong mga business dinner. Palabasin siya." Sigaw ni Ricardo na sinuntok ang mesa. Dahilan para tumalon ang isang baso ng alak at bumagsak sa sahig. Dinudungisan ang puting tela ng mesa ng pula na parang sugat na bukas. Ngunit hindi gumalaw ang mga waiter. May isang bagay sa tindig ni Yaya Maria, sa dignidad kung paano niya tiniis ang mga insulto na nagpahinto sa lahat sa silid. Ang kahihiyan na sinadya ni Ricardo na ipataw ay bumalik sa kanya, mabigat at malagkit. "Huwag ninyo akong hawakan," sabi ni Yaya Maria sa waiter na sinubukang lumapit nang hindi inilalayo ang kanyang tingin sa milyonaryo. "Aalis ako, ngunit bago iyon makikinig kayo. Dahil ang mga doktor na Swiss na iyon ay kumita ng milyones, ngunit hindi nila alam ang alam ko." Tumawa si Ricardo, isang tuyo, kinakabahan, at malupit na tawa. At ano ang alam ng isang yaya na hindi alam ng isang doktor mula sa Harvard? Dahan-dahang tinanggal ni Yaya Maria ang kanyang kanang guwantes. Ang tunog ng latex na bumabanat ay bastos sa katahimikan. Ibinagsak niya ang dilaw na guwantes sa sahig, sa paanan ni Ricardo, na parang naghuhulog ng guwantes ng duelo noong unang panahon. "Alam kong hindi patay ang kanyang mga binti, Don Ricardo," sabi niya. "Alam kong ang tanging patay sa bahay na iyan ay ang iyong pananampalataya sa kanya, ang pagtanggi sa realidad." Ang dilaw na guwantes ay nakahiga sa marmol na sahig na parang patay na hayop, naghihiwalay sa 2 mundo, ang baog na kayamanan ni Ricardo at ang matinding katapatan ni Yaya Maria. Tiningnan ni Ricardo ang guwantes, at pagkatapos ay tiningnan ang mga binti ng kanyang anak. Ang takot sa kanyang dibdib ay nagbago sa isang obsessive na pangangailangan ng kontrol. Hindi niya mapapayagan ang rebelyong iyon. Kung tatayo ang bata, nagkamali ang mga doktor. Kung nagkamali ang mga doktor, nagwaldas siya ng kapalaran sa mga kasinungalingan. At kung nagwaldas siya ng kapalaran sa mga kasinungalingan, kung gayon ang babaeng ito, ang simpleng kasambahay na amoy bleach at murang sabon ay mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi katanggap-tanggap ang equation na iyon para sa kanyang ego. Marahas na yumuko si Ricardo sa harap ng wheelchair. Hindi pinapansin si Yaya Maria ng isang segundo. Ang kanyang mga kamay, maayos at may manicure, ay humawak sa mga binti ni Carlo. Hindi ito haplos ng isang ama. Ito ay isang medikal na pagsusuri, malamig at teknikal. "Tingnan mo," bulong ni Ricardo. Dinidiinan ang payat na kalamnan ng bata sa tela ng pantalon. "Tingnan mo, ang mga binti na ito ay parang patpat. Walang mas ng kalamnan, atrophied." Sinubukang bawiin ni Carlo ang kanyang binti. Umurong sa silya, natatakot sa biglaang pagpasok ng kanyang ama. "Huwag mo akong hawakan," daing ng bata. Isang maliit na tunog ngunit puno ng pagtanggi. Napatigil si Ricardo. Tinatanggihan siya ng kanyang anak. Muling umakyat ang galit, mainit at nakakabulag. "Na huwag kitang hawakan?" Bumungisngis si Ricardo nang hindi makapaniwala. Tumitingin sa mga kumakain na nakatingin sa eksena ng may takot. "Ako ang nagbabayad para hindi mabulok ang mga binti na ito. Ako ang nagbabayad ng masahe, ng mga cream, ng mga operasyon at sinasabi mo sa akin na huwag kitang hawakan.
Humarap siya kay Yaya Maria na itinuturo ang nanginginig na daliri. Inakusahan siya na parang bruha na nagpakawala ng sumpa. Ikaw ba ang naglagay ng mga ideyang ito sa kanyang ulo? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nabasag. Pinaniwala mo siyang normal. Naglaro ka sa kanyang isip. Iyan ay psychological cruelty. Ang paniwalaan ang isang baldado na kaya niyang tumakbo ay pagpapahirap. Hindi siya naniniwalang kaya niyang tumakbo, sir. Sagot ni Yaya Maria, tahimik na parang estatwa na nakatitig sa lalaking wala sa sarili. Alam niyang kaya niyang lumakad. Ginawa niya iyan sa kanyang kwarto. Ginawa niya iyan sa kusina. Ginawa niya iyan habang kayo ay nakatingin sa inyong mga stock sa merkado. Nagsisinungaling ka. Ang sigaw ni Ricardo ang nagpanginginig sa mga baso sa katabing mesa. Hinawakan ni Ricardo ang mga footrest ng wheelchair at marahas na inayos ang mga ito. Kinulong ang mga paa ni Carlo sa posisyon ng pahinga, ang posisyon ng may sakit. Manatili ka dyan, utos niya sa bata na sinusubukang iunat muli ang kanyang mga binti. Masasaktan ka. Malinaw na sinabi ni Dr. Schneider na hindi kayang suportahan ng iyong gulugod ang vertical na karga. Mababali ang iyong likod at mapaparalisa ka mula sa leeg pababa. Iyan ang gusto mo? Gusto mong maging gulay dahil sa babaeng ito? Nagsimulang umiyak si Carlo, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa takot na idinudulot ng mga salita ng kanyang ama. Ginamit ni Ricardo ang takot bilang sandata, bumubuo ng kulungan ng mga salita upang ikulong muli ang kanyang anak. Papa, hindi na masakit, hikbi ni Carlo na kumapit sa mga armrest. Pinagaling ako ni Yaya Maria. Ang parira lang iyon ang naging huling gatilyo. Pinagaling ako ni Yaya Maria. Para kay Ricardo ay parang isang sampal sa mukha. Wala siyang karapatan. Biglang tumayo si Ricardo. Dominahin ang eksena sa kanyang taas. Hindi kanya pinagaling, ginagamit kanya. Hinawakan ni Ricardo ang mga hawakan ng wheelchair at marahas na hinila pabalik. Iniikot ang silya upang ilayo ang bata sa yaya. Umungol ang mga gulong sa sahig. Iniunat ni Carlo ang kanyang mga braso patungo kay Yaya Maria na sumisigaw ng kanyang pangalan, isang nakakasakit na imahe ng sapilitang paghihiwalay. Tapos na ang palabas, sigaw ni Ricardo sa buong silid. Pinapawisan at nakaluwag ang kurbata. May sakit ang anak ko. Nalilito siya at pinagsamantalahan ng babaeng ito ang kanyang kawalang muwang. Ngunit hindi na gumalaw ang silya. Nagtulak si Ricardo, ngunit may humahad lang dito. Tiningnan niya ang ibaba at nakita niya na inilagay ni Carlo ang manual brakes ng mga gulong. Ang bata, na ang maliliit na kamay ay dinidiinan ang mga lever ng preno ng buong lakas, ay tumitingin sa kanyang ama na may bagong determinasyon, isang kislap ng galit na hindi pa niya kailanman nagkaroon. Tanggalin mo ang preno, utos ni Ricardo na inalog ang silya. Hindi! Sigaw ni Carlo. Nagpumiglas si Ricardo sa silya, isang nakakaawang laban sa pagitan ng isang negosyante na 90 kilogram at isang 5 taong gulang na bata. Malakas na umalog ang silya. Ito ay isang grotesk na imahe. Ang ama ay lumalaban sa kalooban ng kanyang anak na maging malaya. Matigas ka ang ulo gaya ng nanay mo. Dura ni Ricardo, nawawalan ng kontrol. Binanggit ang namatay na asawa, isang bawal na nagpalamig palalo sa hangin. Susunod ka ba? Yumuko si Ricardo upang tanggalin ang preno mismo. Sinasaktan ang mga kamay ng bata upang bitawan ang mga lever. Sumigaw si Carlo sa sakit ng saktan ng kanyang ama ang kanyang mga buko. Sa sandaling iyon, tumigil si Yaya Maria sa pagiging estatwa. Gumalaw siya ng mabilis na parang leon na nagtatanggol sa kanyang anak. Hindi niya inalintana ang pagkatanggal sa trabaho, hindi niya inalintana ang pera, hindi niya inalintana ang kulungan. Sumugod siya pasulong at inilagay ang kanyang kamay, ang may guwantes pa, sa kamay ni Ricardo, pinipigilan ang pang-aabuso. Huwag mo siyang hawakan, ungol ni Yaya Maria, nang may boses na napakalalim at may autoridad kaya si Ricardo, dahil sa instinto ng pagkaligtas, ay binawi ang kanyang kamay na parang napaso. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang sariling kamay, kung saan nahawakan siya ng dilaw na guwantes goma ng yaya. Tiningnan niya ng may labis na pagkasuklam na parang nadungisan ito ng dumi. Hinawakan mo ako, bulong ni Ricardo na dilat ang mga mata, hindi makapaniwala sa katapangan. Hinawakan ako ng isang yaya, tapos na ang pagtanggi. Nagsimula na ang giyera, ang pampublikong kahihiyan. Marahas na pinunasan ni Ricardo ang kanyang kamay sa kanyang pantalon na 50,000 pesos. Kiniskis niya ang tela hanggang halos masira ito. Sinusubukang tanggalin ang dumi ng pagkakadikit kay Yaya Maria. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula ng galit tungo sa maputla ng mapanuri na indignasyon. Kung hindi niya kayang kontrolin ang bata sa pamamagitan ng puwersa,
Sisirain niya ang babae sa lipunan. Dudurugin niya ito sa bigat ng kanyang estado. Manager, sigaw ni Ricardo. Umiikot sa kanyang mga takong na parang isang general sa larangan ng digmaan. Manager, lumapit ka dito ngayon. Ang manager, na nag-aalinlangan sa pagitan ng mga mesa, ay tumakbo na maputla at pawisan. Opo, Don Ricardo. Sabihin ninyo po. Gusto kong tingnan ito ng lahat, sabi ni Ricardo na nilakasan ng boses para marinig ito ng bawat mesa sa likuran. Iniunat niya ang kanyang braso na itinuturo si Yaya Maria. Ginagawa siyang isang exhibition. Tingnan ninyo ang babaeng ito. Tingnan ninyo ng mabuti. Nanatili si Yaya Maria na nakatayo sa tabi ng silya ni Carlo. Ang kanyang tindig ay mapagpakumbaba, ngunit ang kanyang baba ay nakataas. Hindi siya yumuko, kahit na naramdaman niya ang daan-daang mata na nakatuon sa kanyang gusot na uniforme at sa kanyang nag-iisang dilaw na guwantes. Ang babaeng ito, patuloy ni Ricardo, umiikot sa kanya na parang pating. Naglinis sa aking mga kubeta. Naglinis sa aking mga sahig. Nagtapon ng basura sa aking bahay. Ang kanyang mga kamay ay araw-araw na nakakadikit sa dumi, sa bakterya, sa basura. Huminto si Ricardo nang may dramatikong paghinto na naghahanap ng pag-apruba mula sa mayamang publiko ng restaurant. Ang ilan ay naglihis ng tingin, hindi komportable. Ngunit ang iba, ang pinaka-elitista, ay bahagyang tumango na nahawa sa klasist na diskurso. At gamit ang mga kamay na iyon, ibinaba ni Ricardo ang kanyang boses sa isang lason na bulong. Minanipula niya ang aking anak. Hinawakan niya ang balat nito. Inilagay niya sa peligro ang kalusugan nito. Ito ay kapabayaan sa kalusugan. Ito ay pagtatangka laban sa kalusugan ng publiko. Lumapit siya sa manager na sinasakop ang espasyo nito. Pinapayagan mo bang pumasok ang mga taong tulad nito sa iyong establishmento? Mga taong may maruming uniforme. Mga taong nagdadala ng sakit mula sa kalye. Itinuro ni Ricardo ang guwantes na nakakalat sa sahig. Tingnan ninyo, iyon, nakakasuka. Nagbayad ako ng malaking halaga para sa isang exclusive membership dito, hindi para makishare sa hangin sa mga kasambahay na akala ay doktor. Sir, pumasok po siya kasama ang bata. Akala namin, utal ng manager. Hindi kayo nag-isip, putol ni Ricardo. Siya ay isang panganib. Siya ay isang ignorante na walang pinag-aralan, na naniniwalang mas alam niya kaysa sa mga pinakamahusay na neurologist sa Europa. Humarap si Ricardo kay Yaya Maria na nakatitig sa kanya ng may walang hanggang paghamak. Sabihin mo sa kanila, Yaya Maria, sabihin mo sa lahat ng mga ginoong ito kung gaano ka nag-aral. Natapos mo ba ang elementarya? Marunong ka bang magbasa maliban sa mga label ng chlorine? Ipinikit ni Yaya Maria ang kanyang mga labi. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. Marunong siyang bumasa. Nagbabasa siya ng mga kwento kay Carlo gabi-gabi. Nagbabasa siya ng mga libro ng anatomy na kinukuha niya sa pampublikong aklatan tuwing linggo. Naghahanap ng mga ehersisyo upang palakasin ang atrophied na kalamnan. Ngunit wala siyang sinabi. Alam niyang anumang verbal na depensa ay magagamit laban sa kanya. Kita niyo? Ngumisi si Ricardo na ibinuka ang kanyang mga braso. Wala siyang masabi. Siya ay isang walang alam. Isang oportunista na naghahanap ng pera sa akin sa pamamagitan ng pagdemanda kapag nahulog ang bata at nabasag ang kanyang ulo. Sinipa ni Ricardo ang guwantes na nasa sahig. Lumipad ang guwantes ng ilang metro at bumagsak malapit sa isang babaeng may mga alahas na inatras ang kanyang mga paa ng may labis na pagkasuklam. Palabasin ninyo siya dito. Utos ni Ricardo sa manager ng may malamig na boses. At gusto kong disimpektahin ninyo ang lugar kung saan siya nakatayo. Ayokong langhapin ng anak ko ang kaparehong hangin na nilalanghap niya, kahit isang segundo pa. 2 security guard, malalaking lalaki na naka-uniform, ang lumabas sa pasukan ng bulwagan. Ninerbyos na sumenyas ang manager sa kanila. Ma'am, please, sumama po kayo sa amin, sabi ng isa sa mga guwardiya na lumapit kay Yaya Maria at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. Hindi, sigaw ni Carlo mula sa silya. Sinubukang tanggalin ng bata ang kanyang seatbelt. Ang kanyang mga daliri ay walang galaw dahil sa pagkabalisa. Huwag ninyo siyang saktan. Siya ang nanay ko. Ang katahimikan na sumunod sa pariralang iyon ay nakabibingi. Napatulala si Ricardo. Ang salitang nanay ay lumutang sa hangin, mabigat at nag-aakusa. Ang kanyang asawa ay namatay sa panganganak. Hindi kailanman nakilala ni Carlo ang kanyang ina. Ngunit tinawag lang niya na nanay ang Yaya. Nakumpleto ang kahihiyan ni Ricardo. Hindi na lamang ito usapin ng kalinisan o medisina, ito ay usapin ng pagpapalit.
Ninanakaw ng babaeng iyon ang pagmamahal ng kanyang anak. Ninakaw niya ang titulo. Ang mukha ni Ricardo ay kumunot sa isang purong pagkamuhi. Narinig ninyo iyon? Bulong ni Ricardo nang may basag na boses. Nilason niya ang isip nito. Pinaniwala niya itong ina niya. Siya ay isang emosyonal na kidnapper. Lumakad siya patungo kay Yaya Maria na hindi pinapansin ng mga guwardiya at humarap sa kanya. Ilang sentimetro ang layo sa kanyang ilong. Sumobra ka na, Yaya Maria, sabi ni Ricardo na nanginginig. Wawasakin kita. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho sa lungsod na ito. Ididemanda kita sa parental alienation. Mamamatay ka sa gutom. Si Yaya Maria, habang hinihila ng guwardiya ang kanyang kaliwang braso, ay nanatili ang tingin sa milyonaryo at pagkatapos ay ginawa ang hindi inaasahan. Ngumiti siya. Ito ay isang malungkot na ngiti, puno ng awa. Maaari ninyo akong tanggalin sa trabaho, Don Ricardo. Malumanay niyang sabi. Maaari ninyo akong agawan ng pera. Maaari ninyo akong itapon sa kalsada na parang aso, ngunit may isang bagay na hindi ninyo kailanman mabibili. Kahit pa ang lahat ng ginto sa inyong mga bangko. Ah, oo, hamon ni Ricardo. Ano iyon? Tiningnan ni Yaya Maria si Carlo, na umiiyak habang iniuunat ang kanyang mga braso patungo sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya tumatayo, sabi ni Yaya Maria, hindi siya tumatayo dahil sa takot, tulad ng kapag kasama kayo. Tumatayo siya dahil sa pagmamahal. At iyon, sir, ay isang bagay na hindi ninyo nauunawaan. Si Ricardo, bulag sa galit sa katotohanang iyon na naghubad sa kanya sa harap ng lahat, ay muling itinaas ang kanyang kamay. Handang saktan siya, handang gawin ang lahat upang burahin ang maawaing ngiti na iyon sa kanyang mukha. Palabasin siya ngayon, sigaw ni Ricardo. Kinaladkad ng mga guwardiya si Yaya Maria patungo sa labasan. Hindi siya nanlaban. Ngunit pinanatili niyang nakalingon ang kanyang ulo kay Carlo hanggang sa huling segundo. Carlo, taas! Sigaw niya habang itinutulak siya patungo sa mga pinto. Tandaan mo ang pinagpraktisan natin. Malakas ka, huwag kang magpapaupo. Nagsara ang dobleng pinto sa likuran niya. Pinatahimik ang kanyang boses. Nanatili si Ricardo sa gitna ng bulwagan na humihingal. Pakiramdam niya ay nanalo siya. Naalis niya ang banta, naibalik niya ang kaayusan. Humarap siya sa wheelchair. Umaasa na makita ang kanyang anak na sumusuko, natalo, handang hubugin muli ayon sa kanyang imahe at wangis. Inayos niya ang kanyang jacket, pilit nang ngumiti ng tensyonado sa mga nanonood at lumakad patungo sa bata. Tapos na, anak. Umalis na ang masamang babae. Ngayon aalagaan ka na ni Papa. Ngunit nang makarating siya sa silya, huminto siya. Walang laman ang silya, nakakalas ang seatbelt, nakabitin sa gilid. Yumuko si Ricardo sa sahig. Napakiramdam niya ay umiikot ang mundo. Walang tao sa silya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo nang may takot at nakita niya siya sa layong 3 metro, nanginginig, na nakabuka ang mga braso na naghahanap ng balanse. Isang maliit na bata na nakatuksedo ang umuusad ng paunti-unti, papalayo sa kanyang ama, naglalakad patungo sa saradong pinto kung saan dinala ang tanging tao na naniniwala sa kanya. Naglalakad si Carlo at sa pagkakataong ito ay hindi siya titigil. Ang pagtatanggol ng inang kapalit. Ang tunog ng mga sapatos ni Carlo laban sa marmol ay hindi ingay. Ito ay isang lindol na nagpapayanig sa pundasyon ng mundo ni Ricardo. Tak, tak, tak. Bawat hakbang ay sampal sa kanyang autoridad, pagtanggi sa kanyang pera, at isang buhay na patunay na siya, ang dakilang magnate, ay walang alam tungkol sa kanyang sariling dugo. Lumabas si Ricardo sa kanyang paralisis na may unggol. Hindi siya tumakbo patungo sa kanyang anak upang yakapin ito. Tumakbo siya upang pigilan ang itinuturing niyang isang sakuna na mabagal na nangyayari. Hinto, sigaw ni Ricardo na sumugod pasulong. Naabutan niya ang bata nang ibigay ni Carlo ang ika-5 hakbang. Hindi siya hinawakan ni Ricardo, kinulong niya ito. Ang kanyang malalaking kamay ay pumalibot sa maliit na baywang ng bata at marahas niya itong hinila pabalik. Iniaangat mula sa sahig upang hindi na dumikit ang kanyang mga paa sa sahig, upang tumigil sa paglalakad, upang tumigil sa paghamon sa medikal na lohika na nagkakahalaga ng milyones. Pakawalan mo ako. Gusto kong sumama kay Yaya Maria. Sigaw ni Carlo na nagpapadyak sa ere. Sinasaktan gamit ang kanyang maliliit na kamao ang baluti na dibdib ng kanyang ama na may mamahaling trahe. May sakit ka. Masisira ang iyong balakang. Sigaw ni Ricardo. Inalog ang bata sa kanyang desperasyon. Hindi mo ba nauunawaan na mananatili kang baldado habang buhay kung ipagpapatuloy mo ang mga kabaliwang ito?
Sa pasukan ng restaurant, nagkagulo. Si Yaya Maria, na itinutulak sa kalsada ng mga guwardiya, ay narinig ang sigaw ng takot ni Carlo. Ito ay isang tunog na nag-activate ng isang bagay na primitive sa kanya, isang bagay na nagpawalang bisa sa anumang takot sa autoridad o sa kulungan. Biglang umikot si Yaya Maria ng may hindi inaasahang lakas. Nang may tuyo at puno ng adrenaline na paggalaw, nakaalis siya sa pagkakahawak ng guwardiya sa kanan at itinulak ang guwardiya sa kaliwa sa hamba ng pinto. "Huwag ninyong hawakan ang bata." Ang sigaw ni Yaya Maria ay napakasakit na tumigil sa pagtugtog ang mga musikero ng jazz band sa likuran. Tumakbo si Yaya Maria pabalik sa gitna ng bulwagan. Hindi niya inalintana kung nahulog ang kanyang puting suot sa ulo o kung lumuwag ang kanyang itim na buhok na bumagsak sa kanyang mukha. Tumakbo siya na parang isang nasugatang hayop patungo sa lalaki na nakabitin ang kanyang anak sa ere na parang sirang tropeyo. Nakita ni Ricardo ang paglapit ng Yaya at sa isang segundo ay nakaramdam siya ng totoong takot, hindi takot sa pisikal, kundi takot sa katotohanang dala ng babaeng iyon. "Umalis ka, baliw!" sigaw ni Ricardo. Umurong nakasama si Carlo sa kanyang mga braso, pinoprotektahan ng bata na parang si Yaya Maria ay isang nakakahawang virus. Ngunit hindi huminto si Yaya Maria hanggang sa makalapit siya ng 1 metro. Humihingal siya, ang kanyang dibdib ay malakas na umakyat at bumaba. Ang kanyang itim na mga mata ay nakatitig sa kanya. "Ibaba mo siya," utos niya. Hindi siya nagsumamo, inutusan niya. "Sino ka sa tingin mo?" Dura ni Ricardo na ang mukha ay pula at ang mga ugat sa kanyang leeg ay nakalitaw. "Tatawagan ko ang pulis. Aakusahan kita ng tangkang pagpatay sa pamamagitan ng pagpilit sa isang baldado na lumakad." "Ibaba mo siya at tingnan mo ang kanyang mga binti." Igiit ni Yaya Maria na itinuturo ang mga paa ng bata na nakabitin. "Tingnan mo sila." Hindi sinasadya na yumuko si Ricardo. Umaasa siyang makakita ng mga binti na lila, baluktot o bali dahil sa hindi likas na pagsubok. Umaasa siyang makakita ng patunay ng kanyang katwiran, ngunit ang nakita niya ay nagpatahimik sa kanya. Hindi malambot ang mga binti ni Carlo, matigas ang mga ito. Ang mga kalamnan ng kanyang binti, bagaman payat, ay malinaw, nakamarka sa tensyon ng pagpapadyak. Hindi patay ang mga binti ng bata na parang paraplegic, kundi mga binti na puno ng galit ng isang batang gustong tumakbo. Iyan ay spasms, utal ni Ricardo. Naghahanap ng lohikal, siyentipikong paliwanag. Ito ay isang involuntary nerve reflex. Ito ang pinsala na ginawa mo. Hindi spasms, ignorante, sabi ni Yaya Maria. Humakbang pa, sinasakop ang bilog ng kapangyarihan ng milyonaryo. Ito ay lakas, ito ay kalamnan. Iniuunat ni Yaya Maria ang kanyang mga braso patungo kay Carlo. "Halika, aking mahal," malambing niyang sabi. Agad na lumambot ang kanyang boses. Si Carlo, na nasa mga braso pa rin ng kanyang ama, ay umunat patungo sa kanya ng may labis na desperasyon na halos mahulog siya mula sa mga kamay ni Ricardo. Ang pagtanggi ng bata ay napakalinaw, napakapiskal. Napakiramdam ni Ricardo ay inagawan siya ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib gamit ang malamig na sipit. Natalo ng sandali sa bigat ng emosyon, ibinaba ni Ricardo ang bata, ngunit hindi niya pinakawalan. Hawak niya ito sa braso na parang isang tagabantay ng bilangguan. "Ipaliwanag mo ito," sabi ni Ricardo, na nanginginig ang boses sa galit na pinipigilan. "Ngayon na, bago ko sirain ang iyong buhay, ano ang ginawa mo sa kanya? Binigyan mo siya ng droga, steroid?" Pinunasan ni Yaya Maria ang isang luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang hubad na kamay, ang wala ng guwantes, na nag-iwan ng basa at maruming mancha sa kanyang mukha. Tumayo siya ng tuwid, binawi ang kanyang dignidad sa kabila ng uniforme ng Yaya. "Tinatanong ninyo kung ano ang ginawa ko," simula ni Yaya Maria. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na restaurant kung saan nakikinig ang mga milyonaryo ng may pagtataka. "Sasabihin ko sa inyo kung ano ang hindi ko ginawa. Hindi ko siya dinala sa Switzerland. Hindi ko siya binilhan ng mga makinang milyones ang halaga na kinakalawang sa garahe. Hindi ako nagbayad sa mga doktor na hindi man lang tinitingnan ang kanyang mukha kapag nagsasalita." Napakuyom ang panga ni Ricardo. "Nagbayad ako sa pinakamahusay," bulong niya. "Nagbayad kayo para sa katahimikan at kaginhawaan," sigaw ni Yaya Maria na pinutol siya. "Hinawakan ng inyong mga doktor ang mga binti ni Carlo gamit ang mga guwantes na latex at malamig na thermometer. Tiningnan nila siya sa pamamagitan ng mga scanner at screen. Isinulat nila ang imposible sa isang papel,
at nagpunta upang maglaro ng golf gamit ang inyong pera. Itinuro ni Yaya Maria ang kanyang sariling mga kamay. Ang isa ay hubad at ang isa ay mayroon pa ring dilaw na guwantes na panlinis. Wala akong titulo, Don Ricardo. Mayroon akong kalyo. Hinawakan ko ang mga binti na iyon gamit ang aking mainit na mga kamay. Naramdaman ko ang bawat litid. Napansin kong hindi sila patay. Natutulog lang sila. Malungkot sila dahil tinitingnan sila ng sarili nilang ama ng may pagkasuklam. Hindi ko siya tiningnan ng may pagkasuklam, pagtatanggol ni Ricardo, bagaman nanginginig ang kanyang boses nang maalala kung gaano karaming beses niyang iniwasan ang pagtingin sa atrophied na mga binti ng bata. Tiningnan ko siya ng may awa. Ano ang mas masahol? Sabi ni Yaya Maria. Muling lumuhod ang babae sa sahig, naging kasing taas ng mga mata ni Carlo, hindi pinapansin ang higanteng ama na nakatayo sa kanila. Carlo, malumanay niyang sabi, sabihin mo sa iyong papa kung ano ang ginagawa natin kapag siya ay naglalakbay sa New York. Ang bata, na tumigil sa pag-iyak nang maramdaman ang kalapitan ni Yaya Maria, ay suminghot at tiningnan ang kanyang ama, nang may seryosong tingin na nakakatakot kay Ricardo. Naglalaro kami ng astronaut, sabi ng bata. Kumurap si Ricardo na nalilito. Ano? Ang laro ng gravity, paliwanag ni Yaya Maria nang hindi inilalayo ang kanyang tingin sa bata. Dahil sa buwan, mas magaan ang mga binti. Naramdaman ni Ricardo na gumagalaw ang sahig. Mga laro. Nag-uusap siya tungkol sa mga laro habang siya ay nag-uusap tungkol sa medisina. Baliw ka, bulong ni Ricardo. Naglaro ka sa kanya habang akala ko ay nagte-therapy ka. Masakit ang therapy, nakakagaling ang laro. Sagot ni Yaya Maria na dahan-dahang tumayo. Gusto ninyo ng perpektong anak para sa inyong mga larawan. Gusto ko ng isang masayang bata na kayang habulin ng bola. Iyan ang pagkakaiba, sir. Nag-invest kayo ng pera. Nag-invest ako ng aking buhay. Tumawa si Ricardo ng mapait, hindi makapaniwala. Hinagod niya ang kanyang buhok na may pumada. Sinisira ang kanyang perpektong ayos ng buhok sa bingit ng isang nervous breakdown. Ito ay katawa-tawa. Sigaw niya na humarap sa publiko ng restaurant na parang naghahanap ng mga saksi para sa isang paglilitis. Pakinggan ninyo ito. Maglaro ng astronaut. Ang babaeng ito ay isang charlatan, isang manggagamot sa kapitbahay. Humarap siya kay Yaya Maria. Ang kanyang mukha ay nagbago dahil sa mapanuyang hinala ng isang tao na kumita ng kanyang kayamanan sa pagdududa sa lahat. Akala mo ba bobo ako? Sabi ni Ricardo. Lumapit sa kanya ng may banta. Akala mo ba? Lulunukin ko ang kwentong pari na iyon ng pagmamahal at mga laro. May iba pa dito. May gusto ka, di ba? Inilabas ni Ricardo ang kanyang tsekera mula sa loob ng kanyang jacket ng mabilis at agresibo. Kinuha niya ang isang gintong ballpen at inihampas ito sa ere. Magkano? Tanong niya ng may malamig na boses. Magkano ang gusto mo para sa milagro? Ha? Iyon ba? Binalak mo ito ng ilang buwan. Sinanay mo ang bata na lumakad ng ilang hakbang na isinusugal ang kanyang kalusugan para lang gawin ang palabas na ito sa publiko at huthutan ako. Papa, hindi. Sinubukan ni Carlo na makialam, ngunit hindi siya pinansin ni Ricardo. Tumahimik ka, Carlo. Nagmamadaling sumulat si Ricardo sa tseke. 10,000, 20,000. Kunin mo iyan at umalis ka at pumirma ka ng papel na nagsasabing lahat ay panlilinlang lamang na hindi talaga kayang lumakad ng bata. Dahil kung makita ng mga shareholder at pagkatapos ay bumalik ang bata sa silya, babagsak ang aking mga stock. Kailangan kong malaman ang katotohanan sa medisina. Tiningnan ni Yaya Maria ang tseke na ibinigay sa kanya ni Ricardo. Ito ay mas malaking halaga kaysa sa kikitain niya sa 5 taon ng paglilinis ng kubeta. Tiningnan niya ito ng may kalamigan na nagpapalamig sa dugo. Pagkatapos, ng dahan-dahan, kinuha niya ang tseke. Ngumiti si Ricardo ng may mapanuring tagumpay. Alam ko na, lahat ay may presyo, kahit ang mga santa na may guwantes na goma. Ngunit hindi inilagay ni Yaya Maria ang tseke, pinunit niya ito sa 2 piraso pagkatapos ay sa 4 at ipinagsasabog ang mga papel sa sahig na parang maruming konfeti. Ang sikreto ay hindi panlilinlang, Don Ricardo, sabi ni Yaya Maria. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang apron at may kinuha. Hindi ito magic wand o kakaibang gamot. Ito ay isang notebook. Isang murang notebook sa paaralan, may metal na spiral, na ang mga takip ay luma na at may mancha ng cooking oil at floor wax. Heto, sabi niya, itinulak ang notebook sa dibdib ni Ricardo. Kinuha ito ni Ricardo sa pamamagitan ng reflex. Ano itong basura? Buksan ninyo. Basahin ninyo ang pahina na may pulang clip. Si Ricardo, na tinulak ng morbid na kuryosidad, ay binuksan ang notebook.
Ang kanyang mga mata ay sumuri sa pahina na isinulat ng masikip, bilog at simple, puno ng maling spelling, ngunit malinaw. Araw 145. Nasa London ang sir. Ngayon, labis na umiyak si Carlo. Masakit ang kanyang mga litid. Nilagyan ko siya ng mainit na compress na may dahon ng bayabas. Kinwentuhan ko siya ng tungkol sa mabilis na kuneho. Nagmasahe ako ng 3 oras hanggang sa siya ay nakatulog. Gumalaw ang kanyang mga daliri sa paa ng 2 cm. Hindi niya iyon nakita. Ako, nakita ko. Salamat sa Diyos. Binalik ni Ricardo ang pahina, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Araw 180. Bumalik ang sir at sumigaw dahil malamig ang hapunan. Natakot si Carlo at nanigas ang kanyang mga binti. Muli, pinaparalisa siya ng takot. Kailangan kong maging mas malakas. Ngayon, pinatatayo ko siya sa pader ng banyo ng 10 segundo. Sabi niya, pakiramdam niya ay matangkad. Tumawa siya. Naramdaman ni Ricardo ang buhol sa kanyang lalamunan. Nagbasa siya ng isang entry pa. Ang huli. Kahapon, dumating ang doktor. Narinig ko sa likod ng pinto. Sinabi niya sa sir na ang surgery sa gulugod ang tanging opsyon. Ngunit napakamapanganib. Sabi ng sir, gawin natin iyan. Gusto kong ayusin ito ngayon. Hindi ko siya maaaring payagang operahan. Hindi ko siya maaaring hayaang buksan na parang palaka. Handa na si Carlo. Ngayon, lalakad siya kahit pa mawalan ako ng trabaho. Isinara ni Ricardo ang notebook. Mabigat ang pakiramdam ng papel sa kanyang mga kamay. Itinaas niya ang kanyang tingin at tiningnan si Yaya Maria ng may ibang pananaw. Hindi na niya nakikita ang maruming Yaya. Nakikita niya ang isang mandirigma na tahimik na nakikipaglaban sa kanyang sariling bahay sa ilalim ng kanyang ilong habang abala siya sa paggawa ng pera. Ootorisahan ninyo ang operasyon bukas, sabi ni Yaya Maria. Hindi ito tanong. Namutla si Ricardo. Totoo iyon. Nasa kotse niya ang mga papeles, isang mapanganib na eksperimentong operasyon. Sinabi ng mga doktor na iyon ang tanging pag-asa. Bulong ni Ricardo, nawawalan ng pagmamataas ang kanyang boses. Nagkamali ang mga doktor, sabi ni Yaya Maria. O baka hindi, baka nakita nila ang isang sirang katawan. Pero nakita ko ang isang bata na nangangailangan lamang ng isang taong maniwala sa kanya, hindi ang ayusin siya. Paano? Tiningnan ni Ricardo ang kanyang anak na nakatayo pa rin. Nakakapit sa palda ni Yaya Maria, tinitingnan siya ng may takot. Paano mo na itago ito? Dahil hindi kayo kailanman pumapasok sa kwarto ng serbisyo, sagot ni Yaya Maria ng may brutal na katotohanan. At dahil natakot si Carlo na biguin kayo kung mabibigo siya, gusto niyang bigyan kayo ng sorpresa kapag kaya na niyang tumakbo patungo sa inyo. Pero ngayon pinilit ninyo ako. Tumingin si Ricardo sa paligid. Tahimik pa rin ang restaurant, ngunit hindi na ito katahimikan ng paghuhusga sa Yaya. Ito ay katahimikan ng paghuhusga sa kanya. Napansin niyang hawak niya ng mahigpit ang notebook sa kanyang dibdib, na parang isang Biblia, tumama sa kanya ang realidad ng himala. Walang mahika, may trabaho, may libu-libong oras ng masahe sa gabi, ng masakit na ehersisyo, ng mga luhang tahimik na pinunasan na dokumentado sa maruming notebook na iyon. Itinago mo sa akin ang anak ko, sabi ni Ricardo na sinusubukang bawiin ang kanyang galit, ngunit walang laman ang tunog. Ibinalik ko ang inyong anak, pagtutuwid ni Yaya Maria. Ngunit tila mas gusto ninyo ang wheelchair. Mas madaling kontrolin, hindi ba? Ang parira lang iyon ang huling suntok. Naramdaman ni Ricardo na bumalik ang galit, ngunit sa pagkakataong ito ay galit na depensibo, ang galit ng isang taong kinukulong ng kanyang sariling kasalanan. Hindi niya matanggap na tama si Yaya Maria. Kung tama siya ang kontrabida sa kwento ng kanyang sariling anak at si Ricardo ay hindi kailanman natatalo. Hindi iyan nagpapatunay ng kahit ano, sigaw ni Ricardo na marahas na itinapon ang notebook sa sahig. Ang isang notebook na may mga sulat kamay ay hindi medisina, ito ay isang pantasya ng isang babaeng nag-iisa. Itinuro ni Ricardo si Carlo. Kung talagang kaya mong lumakad, patunayan mo. Hinamon niya ang bata ng may kalupitan na nagmula sa desperasyon. Lumakad ka patungo sa akin. Huwag kang kumapit sa kanyang mga palda. Halika dito ngayon, kung ikaw ay napakalakas. Sinubukan ni Yaya Maria na magprotesta, ngunit pinakawalan ni Carlo ang kanyang palda. Tiningnan ng bata ang kanyang ama. Ang kanyang maliliit na mata ay kumislap sa determinasyon ng matanda. Pupunta ako, Papa, sabi ni Carlo nang malinaw ang boses. Pero hindi dahil sa iniuutos mo. Humakbang si Carlo patungo sa walang lamang espasyo sa pagitan ng dalawang matanda. Kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga binti. Napakatindi ng pagsubok. Sige, sigaw ni Ricardo ng malupit.
Tingnan natin kung totoo o kung isa lamang itong trick ng sirko. Ibinigay ni Carlo ang ikalawang hakbang. Pagkatapos ang ikatlo, nag-iisa siya sa gitna ng marmol na sahig at pagkatapos ay nangyari ang sakuna, ang hamon. Ang sakuna ay hindi isang malakas na ingay, kundi isang tuyo. Masakit na pagkakabasag, ang kanang paa ni Carlo. Ang maliit na paa na nakasuot ng sapatos na de charol na tinali ni Yaya Maria ng may labis na pagmamahal ay nadulas sa isang hindi nakikitang mantsa ng wax sa sahig. Bumagsak ang katawan ng bata. Hindi siya nahulog tulad ng pagkahulog ng mga batang malulusog na inilalagay ang kanilang mga kamay upang protektahan ang kanilang sarili. Nahulog siya na parang mga punong pinuputol, matigas, mabigat, tumama sa sahig gamit ang kanyang balikat at mukha. Ang tunog ng kanyang ulo na tumatalbog sa marmol ay nagpapasigaw sa tatlong babae sa katabing mesa sa takot. Carlo. Ang sigaw ni Ricardo ay isang halo ng takot ng isang ama at galit na pinatunayan. Nahiga ang bata na nakadapa, hindi gumagalaw sa loob ng isang segundo na parang walang hanggan. Sumugod si Ricardo sa kanya, ngunit hindi upang aliwin siya, kundi upang kumpirmahin ang kanyang sariling teorya. Marahas siyang lumuhod, nilalagyan ng mantsa ang kanyang trahe na 50,000 pesento at marahas na inikot ang katawan ng bata. Kita mo? Kita mo ba? Sigaw ni Ricardo. Tinitingnan si Yaya Maria ng may dilat na mata. Dinudura ang laway sa kanyang desperasyon. Pinatay mo siya. Tingnan mo ang ginawa mo. Wala siyang reflexes. Wala siyang lakas. Nagsimulang umiyak si Carlo, isang matinis at desperadong iyak habang hinahawakan ang kanyang tuhod. Masakit, sigaw ng bata. Oo, masakit iyan, sigaw ni Ricardo. Inalog siya sa balikat sa halip na yakapin. Sinabi ko sa iyo na hindi mo kaya. Sinabi ko sa iyo ng 1,000 beses. Ikaw ay isang batang may sakit at niloko ka ng babaeng iyon. Biglang tumayo si Ricardo ng puno ng adrenaline at itinuro ang mga security guard na nanatiling nakatayo sa pasukan. Arestuhin ninyo siya, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa dibdib ni Yaya Maria na parang baril. Tumawag kayo ng pulis ngayon na. Gusto ko ng kaso sa malubhang pinsala. Tingnan ninyo ang anak ko. Nakahiga siya sa sahig dahil sa kanya. Hindi umatras si Yaya Maria. Hindi man lang tiningnan ang mga guwardiya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Carlo na nagpupumiglas sa sahig. Ang kanyang likas na ugali ay sumisigaw na tumakbo upang buhatin siya, upang halikan ang kanyang tuhod, upang sabihin, "Galing, galing, sugat ay gagaling." Ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na manatiling tahimik. Ikinulong niya ang kanyang mga kuko sa kanyang palad hanggang sa masaktan siya. Alam niya na kung buhatin niya ito ngayon, kung ituring niya itong biktima, mananalo si Ricardo. At kung mananalo si Ricardo, babalik si Carlo sa silya habang buhay. Buhatin mo siya, utos ni Ricardo kay Yaya Maria na hinahamon siya. Sige, buhatin mo ang iyong gulo, ilagay mo siya sa silya at lumayas ka sa buhay ko bago ko pa siya patayin ng aking sariling mga kamay. Huminga ng malalim si Yaya Maria. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at takot. Hindi, sabi niya, ang salita ay nahulog na parang bato sa isang lawa. Kumurap si Ricardo na hindi makapaniwala. Ano ang sinabi mo? Sabi ko hindi. Ulit ni Yaya Maria na nilakasan ang boses para marinig siya ng bata sa sahig. Hindi ko siya bubuhatin at hindi rin kayo. Lumapit si Ricardo sa kanya. Itinaas ang kanyang kamay na nakabuka ang palad, handang gawin ang lahat. Mapanganib na tumitibok ang ugat sa kanyang noo. Naglakas loob kang suwayin ako habang sumisigaw sa sakit ang anak ko sa sahig. Hindi siya sumisigaw sa sakit, Don Ricardo, sigaw ni Yaya Maria. Sa wakas ay nabasag ang kanyang pagpipigil, hinarap siya ng may galit ng isang inang leon. Sumisigaw siya sa takot. Takot sa inyo. Humarap si Yaya Maria sa bata, hindi pinapansin ang pisikal na banta ng ama. Carlo, tawag niya ng may utos na boses. Matigas, parang militar. Tumigil ka sa pag-iyak. Ang bata, na nagulat sa matigas na tono ng babaeng laging nagpapalayaw sa kanya, ay nilunok ang kanyang iyak at tiningnan siya mula sa sahig nang may mga mata na puno ng luha at pagkalito. May nabali ka ba? Tanong ni Yaya Maria. Kinapa ni Carlo ang kanyang tuhod, pagkatapos ay iginalaw ang kanyang paa. Umiling siya ng may takot. Hindi, nasaktan lang ako. Kung gayon, tumigil ka sa pag-arte na parang sanggol at kumilos ka na parang lalaking nararapat sa iyo, sabi ni Yaya Maria ng walang awa. Bumungis-ngis si Ricardo ng hysterically. 5 taong gulang na baldado siya, hindi siya lalaki. Sigaw niya na yumuko upang hawakan ang bata. Halika dito, ilalagay ka ni Papa sa iyong silya.
Kung hahawakan ninyo siya, hinahatulan ninyo siya. Napakalakas ng sigaw ni Yaya Maria kaya napatigil si Ricardo ilang sentimetro mula sa bata. Humakbang si Yaya Maria patungo sa milyonaryo, pinaikli ang distansya, sinasakop ang kanyang personal na espasyo ng walang takot. Kung bubuhatin ninyo siya ngayon, Don Ricardo, kung ituturo ninyo sa kanya na sa bawat pagkahulog, darating si Papa upang iligtas siya dahil siya ay mahirap at baldado, kung gayon siya ay mananatiling baldado habang buhay, hindi sa mga binti. Dito, kinapa ni Yaya Maria ang kanyang sentido gamit ang kanyang hintuturo. Tinuruan ninyo siyang kaawaan ang kanyang sarili. Tinuruan ko siyang magkaroon ng tapang. Pumili kayo ngayon kung anong klaseng ama kayo, ang nangangailangan ng may sakit na anak upang maramdaman na may silbi o ang may tapang na makita ang kanyang anak na magdusa ng bahagya upang lumakas. Tiningnan ni Ricardo ang babae na nanginginig sa galit. Gusto niya itong saktan. Gusto niya itong sirain, ngunit tiningnan niya ang paligid. 50 tao mula sa alta sosyedad ang nagmamasid sa kanya. Kung sasaktan niya ito, katapusan na ng kanyang career. Kung bubuhatin niya ang bata, kumpirmasyon na mahina siya. Nakulong siya. Nakulong ng isang yaya na may maruming uniforme. Sige, bulong ni Ricardo. Tumayo ng tuwid at inayos ang kanyang jacket ng marahas at mayabang. Gusto mong maglaro ng seryoso? Maglaro tayo ng seryoso. Umurong si Ricardo ng 3 malalaking hakbang, lumalayo sa batang nakahiga sa sahig. Ikinrus niya ang kanyang mga braso, kumuha ng isang malamig, kritikal na posisyon ng isang supremang hukom. Walang hahawak sa kanya, utos ni Ricardo sa buong silid. Ang kanyang boses ay yelo, hindi ang mga waiter, hindi ikaw, at walang sinuman. Tiningnan niya ang kanyang anak na may ekspresyon na hindi pagmamahal, kundi malupit na hamon. Heto ang iyong pagkakataon, Carlo. Sabi ng yaya mo, lalaki ka na. Sabi niya, kaya mong lumakad. Sabi niya, masama ako dahil inaalagaan kita. Itinuro ni Ricardo ang sahig nang may paghamak. Patunayan mong mali ako. Tumayo ka mag-isa, nang walang tulong, nang walang hawak sa mesa, nang hindi siya humahawak sa iyong kamay. Ang katahimikan sa restaurant ay ganap. Naririnig lamang ang huni ng air conditioner. At babalaan kita ng isang bagay, Yaya Maria. Dagdag ni Ricardo nang hindi siya tinitingnan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bata. Kung hindi siya tatayo sa loob ng 1 minuto, kung mananatili siyang nakahiga diyan bilang kung ano siya, isinusumpa ko sa alaala ng aking asawa na ipapakulong kita sa pag-aabuso sa bata. Aalisin ko pati ang apelyido mo. Tinatanggap ko, agad na sabi ni Yaya Maria. Lumuhod siya, ngunit malayo sa bata. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang sariling hita. Sige, aking mahal, bulong niya nang may basag na boses, ngunit puno ng hindi matitinag na pananampalataya. Ipakita mo sa amo kung sino ang boss. Ang pagsubok. Tumingin si Carlo sa paligid mula sa antas ng sahig. Ang mundo ay parang napakalaki mula sa ibaba. Ang mga paa ng silya ay parang mga punong mahogani. Ang mga sapatos ng mga matatanda ay mga itim at makinang na pader. At doon sa itaas, malayo, napakalayo, ay ang mukha ng kanyang ama. Isang maskara ng pagkabigo at pagdududa. Naramdaman ng bata ang lamig ng marmol sa kanyang tiyan. Masakit ang kanyang tuhod, masakit ang kanyang balikat, gusto niyang manatili doon, gusto niyang may magbuhat sa kanya. Iyan ang laging nangyayari. Umiiyak siya at may naglalagay sa kanya sa malambot na silya. Madali, ligtas. Tiningnan niya si Yaya Maria. Hindi siya tiningnan nito ng may awa. Bahagya siyang ngumiti, pinipiga ang kanyang mga labi. Nagpapadala ng lakas sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sinabi niya na sila ay mga astronaut. Hindi umiiyak ang mga astronaut kapag nahuhulog sila sa buwan. Ibinaba ni Carlo ang kanyang mga palad sa sahig. Maliliit, malambot, mga kamay ng batang mayaman na hindi kailanman humawak sa lupa, ngunit nagtulak siya. Nagpakawala siya ng ungol sa pagsubok. Ang kanyang katawan ay bumangon. Kumunot ang mukha ni Ricardo sa pagkasuklam, umaasa na makita ang nalalapit na pagkabigo. Hindi niya kaya, walang silbi. Bulong ni Ricardo sa kanyang sarili na naghahanap ng pagpapatunay. Mali ang kanyang center of gravity, hindi kaya ng kanyang lumbar muscles. Ngunit hindi sumuko si Carlo. Iginapang niya ang isang tuhod pasulong, pagkatapos ang isa pa. Nakaapat na paa siya, humihingal na parang nasugatang tuta. May mantsa ng alikabok ang kanyang tuksedo. Nakatabingi ang kanyang botay. Sige, Carlo, sigaw ng isang lalaki mula sa likuran ng isang mesa. Ito rin ang lalaking tumayo kanina. Tumahimik ka.
Sagot ni Ricardo na umikot ang ulo. Huwag kang makialam. Sinubukan ni Carlo na ilagay ang isang paa ng patag sa sahig. Malakas na nanginginig ang kanyang binti na parang dahon sa hangin. Kumunot ang kalamnan ng hita. Kitang-kita ang superhumanong pagsubok. Itinulak niya ang kanyang sarili pataas. Nagtagumpay siyang iangat ang kanyang mga tuhod mula sa sahig, nakaupo sa kanyang mga takong, mapanganib na nanginginig. Mabubuwal siya, sabi ni Ricardo nang halos may tagumpay. Tingnan mo ang anggulo na iyan, mahuhulog siya ng padapa. Ipikit ni Yaya Maria ang kanyang mga mata at tahimik na nagdasal. Huwag kang mahulog please, anak ko. Idiin mo ang iyong mga takong tulad ng pinraktis natin. Takong, dulo, lakas sa tiyan. Iniunat ni Carlo ang kanyang mga braso sa gilid, naghahanap ng hindi nakikitang balanse. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti na ayon sa medical records ay walang halaga, ay umunat, nakalak ang kanyang mga tuhod. Nakatayo ang bata, marumi siya, gusot ang buhok, at umiiyak, ngunit nakatayo siya. Isang sabay-sabay na buntong hininga ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Imposible, bulong ni Ricardo. Umurong siya ng isang hakbang na parang ang bata ay isang multo. Hangganang malalim si Carlo, suminghot ng malakas. Tiningnan niya ang kanyang ama. Tapos na po ba? Tanong ng bata nang nanginginig ang boses. Lalaki na ako, Papa. Naramdaman ni Ricardo ang bigat sa kanyang tiyan. Ang tanong ay napaka-inosente at kasabay nito ay napakasakit na nawalan siya ng hininga, ngunit ang kanyang pagmamataas ay isang halimaw na mahirap patayin. Ang nakatayo ay hindi paglalakad, sabi ni Ricardo ng paos ang boses. Inilipat ang target ng isang beses pa, malupit at walang awa. Kahit sino ay kayang tumayo ng isang segundo bago bumagsak. Iniunat ni Ricardo ang kanyang mga braso, ngunit hindi nang may pagmamahal. Iniunat niya ang mga ito na parang isang target, na parang isang malayo at hindi maabot na finish line. Halika dito, sabi ni Ricardo. Kung talagang kaya mong lumakad, halika at yakapin mo ako. 5 hakbang lang. Kung makarating ka sa akin, maniniwala ako. Kung mahulog ka, babalik tayo sa silya at makukulong si Yaya Maria. Ito ay isang brutal na ultimatum. Ipinusta ni Ricardo ang kalayaan ng babae laban sa kakayahan ng kanyang anak na lumakad. Ibinuka ni Yaya Maria ang kanyang mga mata. Tiningnan si Ricardo ng may purong galit. Iyan ay pangongontrata, sigaw niya. Ito ang realidad, sagot ni Ricardo nang hindi siya tinitingnan. Sa totoong mundo, ang mga resulta ang mahalaga. Nagtitiwala ka ba sa iyong trabaho, Yaya Maria? Kung gayon, tumahimik ka at hayaan siyang lumakad. Tiningnan ni Carlo si Yaya Maria. Tumango siya, bagaman umiiyak na siya. Ngayon sige, aking mahal, bulong niya. Humakbang ka, para sa iyong mga binti. Tiningnan ni Carlo ang kanyang ama. Napakalaki ng mga nakabukang braso na iyon. Ibinigay ng bata ang unang hakbang. Clack. Matatag na tumama ang sapatos. Ibinigay niya ang ikalawa. Nanginginig patungo sa kaliwa. Hindi gumalaw si Ricardo upang tulungan siya. Ang bata ay nagtuwid ng daan mag-isa, kumakaway ang mga braso. Ibinigay niya ang ikatlong hakbang. Nasa kalagitnaan na siya. Pula ang kanyang mukha sa pagod. Pinapawisan ang kanyang noo. Ibinigay niya ang ika-4 na hakbang. Malapit na siya. Nakikita niya ang mga gintong butones ng jacket ng kanyang ama. Naaamoy niya ang kanyang mamahaling cologne. Naramdaman ni Ricardo na bumubulusok ang kanyang puso. Ginagawa niya ito. Ang isang bahagi niya, ang maliit at nakatagong bahagi na tao pa rin, ay gustong tumakbo at hawakan siya. Ngunit ang dominanteng bahagi, ang mapagmataas na milyonaryo, ay kailangang panatilihin ang kanyang posisyon hanggang sa huli. Itinaas ni Carlo ang kanyang paa para sa ika-5 at huling hakbang. Nakangiti siya. Makakarating siya. Yayakapin niya ang kanyang papa at magiging maayos ang lahat. Ngunit pagkatapos ay gumawa si Ricardo ng huling pagkakamali. Nang makita niyang magtatagumpay ang bata, nang makita niyang tama si Yaya Maria at siya ay mali, ibinaba ni Ricardo ang kanyang mga braso ng 1 sentimetro. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang pagmamataas sa kanyang mga mata. May takot. Takot na humingi ng tawad. Takot na aminin na siya ay isang masamang ama. Nakita ni Carlo ang tingin na iyon. Nakita niya ang lamig. Nakita niya na kahit makarating siya, walang magbabago. Ang kanyang ama ay nanatiling isang estatwa ng yelo. Pinigilan ng bata ang kanyang paa sa ere. Hindi niya kinumpleto ang hakbang patungo sa kanyang ama. Ibinaba niya ang kanyang paa, ngunit hindi pa sulong. Ibinaba niya ito sa gilid. Kumurap si Ricardo na nalilito. Ano ang ginagawa mo?
Tanong ni Ricardo. Nandito ako. Halika, isang hakbang na lang. Dahan-dahang umiling si Carlo. Ayaw mo akong makitang lumakad, sabi ng bata. Ang kanyang boses ay parang matanda, matalino, nakakatakot. Gusto mo lang na tama ka. At nang may dignidad na hindi dapat ipinapakita ng isang 5 taong gulang na bata, umikot si Carlo sa kanyang mga takong. Tinalikuran niya ang mga nakabukang braso ng kanyang milyongaryong ama. Tinalikuran niya ang pamana. Tinalikuran niya ang pag-apruba na hinanap niya sa buong maikling buhay niya. Carlo, sigaw ni Ricardo, nakaramdam ng totoong takot sa unang pagkakataon. Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Hindi sumagot si Carlo. Itinuon niya ang kanyang tingin sa tanging tao na nakaluhod, na nakabuka ang mga braso, naghihintay ng walang kondisyon. Nagsimula siyang lumakad patungo kay Yaya Maria. 1, 2, 3 mabilis, matatag na hakbang. Napatulala si Ricardo na nakabuka ang mga braso, yumayakap sa walang lamang hangin. Nakikita kung paano ang kanyang anak, ang baldado, na hindi makalakad ay naglalakad ng perpekto papalayo sa kanya. Ang pagkadapa. Ang katahimikan ng restaurant ay nabasag ng tuyong tunog ng mga suwelas na balat ni Ricardo na tumatama sa sahig. Hindi niya ito mapapayagan. Hindi niya mapapayagan ang kanyang anak, ang kanyang dugo, ang kanyang ari-arian, na lumakad patungo sa babaeng naglilinis ng kanyang mga kubeta na tinatalikuran siya, ang may-ari ng imperyo. Hindi. Sigaw ni Ricardo, nawawalan ng huling bakas ng kanyang pagiging mahinahon sa lipunan. Sumugod si Ricardo pasulong. Hindi nang may kagandahang loob ng isang nag-aalalang ama, kundi nang may desperadong kahirapan ng isang tao na nakikita ang kanyang pitaka na nahuhulog sa isang bangin. Tumakbo siya ng 3 metro na naghihiwalay sa kanya kay Carlo at humarang sa kanyang daan, hinarangan ng paningin ni Yaya Maria gamit ang kanyang malaking katawan. Tumayo siya na parang isang pader ng semento sa harap ng bata, humihingal, pinapawisan, nadilat ang mga mata. Napatigil si Carlo upang hindi bumangga sa mga binti ng kanyang ama. Nanginginig ang bata, ang kanyang maliliit na kalamnan ay nanigas upang pigilan ang inersya. Saan ka pupunta? Tanong ni Ricardo. Yumuko, hanggang sa magkaharap sila ng bata. Kinukulong siya sa kanyang anino. Pupunta ka sa kanya, sa Yaya? Tatanggihan mo ang iyong ama dahil sa isang babaeng amoy chlorine? Hayaan niyo akong dumaan, sabi ni Carlo. Maliit ang kanyang boses, ngunit hindi nanginginig. Nalilito ka. Hinawakan ni Ricardo ng mahigpit ang mga balikat ng bata. Inalog siya. Tingnan mo, pinapawisan ka. Naghihirap ka. Nanginginig ang iyong mga binti, Carlo. Malalaglag ka anumang segundo. Tumingin si Ricardo sa likuran patungo sa walang lamang wheelchair at pagkatapos ay muling tiningnan ang bata na may halong pagsusumamo at banta. Umupo ka ngayon. Bibilhin ko ang anumang gusto mo. Gusto mo ba ng bagong video game? Gusto mo bang pumunta sa Disney bukas? Gusto mo ba ng pony? Bibilhin ko para sa iyo. Bibilhin ko ang 10 ponies. Ngunit umupo ka sa silya at tumigil ka sa pagpapahiya sa akin. Tiningnan ni Carlo ang kanyang ama. Sinundan ng kanyang mga mata, ang pinapawisan at namumulang mukha ng milyonaryo. Hindi ako binibilhan ng mga bagay ni Yaya Maria, sabi ng bata nang may nakakasakit na pagiging simple. Tinuturuan niya akong gamitin ang mga bagay na mayroon na ako. Naramdaman ni Ricardo na kumukulo ang kanyang dugo. Ang paghahambing ay isang hindi katanggap-tanggap na insulto. Hindi siya ang iyong ina, sigaw ni Ricardo. Lalong dinidiinan ng mga balikat ng bata. Isinasaksak ang kanyang mga daliri sa tela ng tuksedo. Siya ay isang empleyada. Nagbabayad ako sa kanya. Kung titigil ako sa pagbabayad sa kanya, mawawala siya. Hindi kanya mahal. Gusto niya ang aking pera. Pakawalan ninyo ako, sigaw ni Carlo na sinusubukang kumawala sa matigas na hawak. Sa pagpupumiglas, nangyari. Si Ricardo, bulag sa galit, ay itinulak ang bata pabalik. Sinusubukang pilitin siyang umurong patungo sa wheelchair. Ito ay isang likas, brutal na tulak. Ang mga binti ni Carlo, napagod sa napakatinding pagsubok ng nakaraang mga minuto, ay hindi nakayanan ng tulak. Ang kanang bukong-bukong ng bata ay nabali. Nagpakawala si Carlo ng isang ungol at ang kanyang katawan ay bumagsak patungo sa kaliwang bahagi. Nahuhulog siya. Sigaw ng isang babae mula sa mesa 3, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig. Nakita ni Ricardo na nahulog ang kanyang anak. Tila huminto ang oras. Sa kanyang may sakit na isip, nakita niya ang tagumpay. Kung nahulog ang bata, tama siya. Kung nahulog siya, kailangan niya ng silya. Kung kailangan niya ng silya, kailangan niya ng mayaman na ama.
Sinabi ko sa iyo, sigaw ni Ricardo bago pa man dumikit ang bata sa sahig, iniunat ang kanyang mga kamay, hindi upang saluhin siya, kundi upang ituro ang pagkabigo. Sinabi ko sa iyo na hindi mo kaya, mahina ka. Tumama si Carlo sa sahig gamit ang kanyang tuhod at kamay. Masakit ang tunog ng pagtama. Nakaapat na paa siya, na nakayuko. Humihingal ng malakas, tumayo si Ricardo. Bawiin ang kanyang tindig, bawiin ang kanyang kapangyarihan. Tiningnan niya si Yaya Maria sa ibabaw ng balikat ng nahulog na bata nang may mapanuring at malupit na ngiti. Nariyan ang iyong himala, Yaya Maria, sabi ni Ricardo ng may lason na boses. Nakahiga sa sahig kung saan siya nararapat, kung saan siya palaging naroroon, hanggang sa pinuno mo ang kanyang ulo ng mga bobong pantasya. Humarap si Ricardo sa karamihan ng restaurant. Ibinuka ang kanyang mga braso na parang isang master ng sirko. Nakakatapos lang magpakita ng isang nabigong trick. Kita ninyo? Sabi niya sa mga nanonood na nagtataka. Simpleng pisika, mahina ang mga buto, atrophied ang mga kalamnan. Hindi ito kalupitan, mga Ginoo. Ito ay realidad. Kailangan ng anak ko ng pag-aalaga, hindi pakikipagsapalaran. Kailangan niya ang kanyang silya. Yumuko siya patungo kay Carlo, kumuha ng isang peking maawaing tono ng boses, matamis at nakakalason. Halika, champion, tapos na ang laro. Tutulungan ka ni Papa. Punta tayo sa silya at umuwi tayo. Tatanggalin natin ang babaeng ito at hahanap tayo ng totoong nurse, isang nurse na alam ang kanyang lugar. Ibinaba ni Ricardo ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kilikili ng bata upang buhatin siya na parang patay na timbang. Umaasa siya ng isang malambot, sumusuko at umiiyak na katawan. Umaasa siya ng karaniwang pagsunod. Ngunit nang hilahin niya pataas, nakita niya ang paglaban. Hindi malambot ang bata, matigas ang bata. Nakadikit ang kanyang mga kamay sa marmol na sahig. Nakabuka ang kanyang mga daliri na parang kuko na nakakapit sa sahig. Hindi! Unggol ni Carlo sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Huwag mong pahirapan ito, bulong ni Ricardo sa tainga ng bata. Kinuyom ang kanyang mga ngipin. Tumayo ka at lumakad sa silya, o isinusumpa ko na. Sinabi ko na hindi. Ang sigaw ni Carlo ay hindi sigaw ng bata. Ito ay isang unggol na lumabas mula sa kanyang kalooban, mula sa lugar kung saan inilalagay ang sakit ng mga tao ng pagtingin bilang isang sirang bagay. Nang may biglaang paggalaw, inalog ni Carlo ang kanyang katawan at kumawala mula sa mga kamay ng kanyang ama. Ang impetus ang nagpawalang balanse kay Ricardo na nasa isang hindi matatag na posisyon na nakaupo sa kanyang mga takong at nahulog siya na nakaupo sa makintab na sahig. Ang huling pagkadapa ay hindi sa bata, kundi sa ama. Nanatili si Ricardo na nakaupo sa sahig na nakabuka ang mga binti ng katawa-tawa, tinitingnan ng may ganap na pagtataka kung paano ang kanyang anak, ang baldado, ay tumanggi na iligtas. Mula sa kabilang panig ng bulwagan, si Yaya Maria, na pinipigilan ang kanyang hininga at ang pagnanais na tumakbo upang patayin ang amo, ay nagpakawala ng hangin. Hindi siya sumigaw ng mga tagubilin, hindi niya sinabi na tumayo. Ipinatong lamang niya ang kanyang kamay sa kanyang puso at tumango. Alam niya na ito ang sandali kung saan ang bata ay tumigil sa pagiging pasyente at naging isang survivor. Si Carlo, na nasa sahig pa rin, ay itinaas ang kanyang ulo. May dumi sa kanyang noo, may luha na nakabitin sa kanyang ilong, ngunit ang kanyang mga mata ay purong apoy. Tiningnan niya ang kanyang ama na nakahiga sa sahig sa harap niya. Gusto mo akong mahulog, sabi ni Carlo, na humihingal. Dahil kung lalakad ako, hindi mo na ako mapag-uutusan. Ang pariralang iyon ni Carlo ay lumutang sa hangin, mas mabigat kaysa sa anumang insulto. Si Ricardo, mula sa sahig, ay naramdaman ang epekto ng katotohanan na parang isang pisikal na sipa. Sinubukan niyang bumangon ng mabilis, bawiin ang kanyang dignidad, ngunit ang Italian suit ay nadulas at ang kanyang mga galaw ay walang anuman. Habang ang ama ay nagpupumiglas sa kanyang sariling kahihiyan, ang anak ay nagpupumiglas sa gravity. Hindi humingi ng tulong si Carlo. Inilagay niya ang isang paa sa harap, ang masamang paa, ang masakit sa kanya. Idinikit niya ang suwelas ng sapatos ng ganap na patag sa marmol. Ikinuyom niya ang kanyang mga ngipin hanggang sa sumakit ang kanyang gilagid. Umungol siya sa pagod. Tinutulak ang sahig gamit ang kanyang payat na mga braso. Ang buong restauran ay nagpigil ng hininga. Walang kumakain, walang nagsasalita. Ang mga waiter ay napatulala na may mga tray sa kanilang mga kamay. Ito ay isang biblical na laban. David laban kay Goliath. Ngunit si Goliath ay ang sariling anatomy at takot. Tumulak si Carlo.
Malakas na nanginginig ang kanyang tuhod, sumasayaw sa bigat ng kanyang katawan. Tila bibigay ito na mababali ang buto. "Mababali ka! Tigil!" sigaw ni Ricardo. Tumayo, sinusubukang makialam muli. "Huwag ninyo siyang hawakan." Sabay-sabay na sigaw ng 3 customer mula sa iba't ibang mesa. Pinili ng pulutong ang kanilang panig. Napatigil si Ricardo na natatakot sa puot ng publiko. Iniunat ni Carlo ang kanyang mga binti. Nilagyan ng lock ang kanyang mga tuhod, tumayo ng tuwid, pinunasan ang kanyang ilong, gamit ang likod ng kanyang kamay, nililinis ang sipon at mga luha, nag-iiwan ng isang maitim na mancha sa kanyang maputlang mukha. Inayos niya ang jacket ng tuksedo gamit ang isang galaw na ironical na ginagaya ang mapagmataas na galaw na laging ginagawa ng kanyang ama, ngunit sa kanya ay hindi pagmamataas, ito ay dignidad. Tiningnan niya ang kanyang ama sa mata. Ngayon na nakatayo si Ricardo, napakalaki ng pagkakaiba sa taas, ngunit ang pagkakaiba sa moral ay nabaliktad. Ang bata ay parang higante. "Ang silya ay sa inyo, Papa," sabi ni Carlo, na itinuturo ang makinang na aparato ng may walang hanggang paghamak. "Kailangan ninyo iyan higit sa akin." Ibinuka ni Ricardo ang kanyang bibig na umuungol. "Ano ang sinasabi mo?" Ako ang iyong ama. Ako ang nagbayad. Nagbayad kayo para umupo ako," sabi ni Carlo. "Nagbayad si Yaya Maria para makatayo ako." Inilagay ng bata ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang maliit na pantalon. May kinuha siya na tumunog. Ito ay isang gintong relos, isang marangyang regalo na ibinigay ni Ricardo sa kanya noong nakaraang linggo upang makabawi sa hindi pagdalo sa kanyang kaarawan. Tiningnan ni Carlo ang relos. "Sabi ninyo, malaki ang halaga nito," sabi ng bata. 5,000 ang halaga niyan, sagot ni Ricardo ng automatiko, hindi nauunawaan ang nangyayari. "Purong ginto yan." "Mabigat iyan," sabi ni Carlo, at nang may nakakakilabot na katahimikan ay binuksan niya ang kanyang kamay. Nahulog ang gintong relos sa sahig. Nabali ang salamin ng may matinis na tunog nang tumama sa marmol. Tiningnan ni Ricardo ang sirang relos na parang sarili niyang puso. "Ano ang ginawa mo?" sigaw niya. "Ayoko na ng mga bagay na mabigat," sabi ni Carlo. "Gusto kong lumakad ng magaan." Ibinukod ng bata ang kanyang ulo patungo kay Yaya Maria. Nandun siya, sa dulo ng pasilyo, na inimprovise sa pagitan ng mga mesa, isang asul at puting figura sa gitna ng isang dagat ng maitim na trahe. Umiiyak siya ng tahimik na may ngiti na nagpapaliwanag sa bulwagan higit pa sa mga chandelier ng kristal sa kisame. Humakbang si Carlo patungo sa kanya. Humakbang si Ricardo upang harangan siya muli, bulag sa desperasyon na mawalan ng kontrol. "Hindi ka pupunta sa kanya," ungol ni Ricardo. Siya ay isang yaya. Wala siyang kahit ano. Nakatira siya sa isang kwartong 3 metro. Wala siyang kinabukasan. "Kung sasama ka sa kanya, tatanggalan kita ng mana. Narinig mo ba, Carlo? Kukunin ko ang lahat mula sa iyo. Ang pera, ang bahay, ang mga laruan. May iwan ka sa kalsada kasama ang babaeng iyan na nagugutom." Napatigil si Carlo. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo patungo sa kanyang ama. "Papa," malumanay niyang sabi. "Ano?" Napatigil si Ricardo na umaasa sa pagsuko, umaasa na gagana ang banta ng pera tulad ng palaging ginagawa. Gumana sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. "Nasa kanya ang aking mga binti," sabi ni Carlo, "at nasa iyo lang ang aking silya." Muling humarap ang bata kay Yaya Maria at ipinagpatuloy ang paglakad. 1, 2, 3 hakbang. Konstante ang ritmo. Ngayon, tak-tak-tak. Hindi na ito paglalakad ng isang batang natututo, ito ay paglakad ng isang sundalo na bumabalik sa bahay. Nanatili si Ricardo na nakatayo sa gitna ng restauran, napapaligiran ng kanyang kayamanan, ng kanyang sirang relos, at ng kanyang walang lamang at ultramodernong wheelchair. Iniunat niya ang isang kamay patungo sa likod ng kanyang anak. Nanginginig ang mga daliri, gustong hawakan siya, gustong ibalik siya sa kaligtasan ng pagiging baldado. "Carlo," bulong ni Ricardo ng may basag na boses. "Anak, please, natatakot ako sa iyo. Mahuhulog ka." Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa bata na tumatawid sa agwat sa pagitan ng malamig na kayamanan at mapagmahal na kahirapan. Pinabilis ni Carlo ang kanyang hakbang. Nagkaroon ng kumpiyansa ang kanyang mga binti sa bawat metro. Umikli ang distansya. Lumuhod si Yaya Maria sa sahig. Ibinuka ang kanyang mga braso na kasing laki ng buong mundo. Naghahanda upang tanggapin ang epekto ng himala na siya mismo ang humubog gamit ang kanyang pagod na mga kamay. Nagsimulang tumakbo ang bata, isang walang ayos, hindi kaakit-akit, ngunit magandang takbo. "Yaya Maria,"
Sigaw ni Carlo nang may kagalakan na sumira sa mga palamuti ng restauran. Ipikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Hindi kayang tingnan ang katapusan ng kanyang paghahari. Ang emosyonal na climax, ang espasyo sa pagitan ng bata na tumatakbo at ng babaeng nakaluhod ay nagsara sa loob ng ilang segundo, ngunit para kay Ricardo ang mga segundong iyon ay oras ng pagpapahirap. Nakita niya ang kanyang anak na gumagalaw nang may kalayaan na hindi niya kailanman nabili sa lahat ng kanyang pera. Nakita niya kung paano ang mga paa ni Carlo, na dating walang galaw at kinakaladkad, ay tumatama sa sahig ng may mahahalagang lakas. Hindi ito isang eleganteng paglakad, ito ay isang walang ayos na takbo, na ang mga braso ay kumakaway sa ere, ngunit ito ang pinakamagandang at nakakasira na galaw na nasaksihan ni Ricardo kailanman. Ingat! Sigaw ni Ricardo. Isang huling nakakaawang pagtatangka na gamitin ang kontrol upang magpasok ng takot kung saan tapang na lang ang naroroon. Mababali ka, ngunit hindi nakinig si Carlo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ligtas na kanlungan. Si Yaya Maria, na may maruming apron at nakaluhod sa matigas na sahig, ay mas ibinuka pa ang kanyang mga braso, naghahanda para sa impact na parang naghihintay ng avalanche. Brutal at magiliw ang banggaan sa parehong oras. Hindi huminto si Carlo, sumugod siya sa dibdib ni Yaya Maria ng buong bilis na pinahintulutan ng kanyang maliliit na binti. Ang impact ang nagpatumba kay Yaya Maria pabalik. Umupo siya ng biglaan sa kanyang mga takong. Nagpakawala ng isang ungol, isang ufe na narinig sa buong bulwagan, ngunit hindi niya siya pinakawalan. Sumara ang kanyang mga braso sa palibot ng maliit na katawan na parang isang bakal na bitag, kinukulong siya, sinisiguro siya, pinagsasama siya sa kanya. Hawak kita! Sigaw ni Yaya Maria na may boses na napupuno ng iyak at ang mukha ay nakabaon sa balikat ng bata. Hawak kita! Aking buhay! Hawak kita! Kumapit ang bata sa leeg nito ng may desperadong lakas. Ang kanyang maliliit na daliri ay isinaksak sa asul na tela ng uniforme, kinukunot ito, hinihila ito na parang gustong pumasok sa loob ng kanyang balat. Lumakad ako, Yaya Maria, lumakad ako! Sigaw ni Carlo. Ang kanyang boses ay nabasag sa hysterikal na luha ng kagalakan. Nakarating ako. Ako ay isang astronaut. Nanatili si Ricardo na nakatayo ng 3 metro ang layo, na nakabuka pa rin ang kanyang kamay sa kawalan. Nakaramdam siya ng biglaang lamig sa kanyang dibdib, isang itim na butas kung saan dating naroroon ang kanyang pagmamataas. Ang eksena sa harap niya ay isang Renaissance painting ng purong pagmamahal at wala siya sa painting. Siya ang manonood na nagbayad ng tiket, ngunit hindi niya nauunawaan ang dula. Sumabog ang restauran. Hindi ito isang magalang na palakpak ng opera. Ito ay isang visceral na reaksyon. Ang babae sa mesa 3, ang sumigaw kanina, ay tumayo na umiiyak. Inilagay ang isang napkin sa kanyang bibig. Ang lalaking sumubok na ipagtanggol si Carlo ay sinuntok ang mesa gamit ang kanyang kamao bilang tanda ng tagumpay. Bravo! Sigaw ng isang tao mula sa likuran. Ngunit sa gitna ng bilog, ang trio, ang inang kapalit, ang batang himala at ang ama na multo ay nabuhay sa kanilang sariling realidad. Humakbang si Ricardo nang nanginginig patungo sa kanila. Umungol ang kanyang mga sapatos na may Italian sole sa sahig. Isang nakakainis na tunog na nagpataas ng tingin ni Yaya Maria. Hindi niya binitawan ang bata. Sa kabaligtaran, inilagay niya ang isang kamay sa batok ni Carlo, pinoprotektahan ang kanyang ulo, at tiningnan si Ricardo ng may halong paghamon at walang hanggang awa. Pakawalan mo siya, bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay lumabas ng walang lakas, walang autoridad. Ito ay pagsusumamo ng isang pulubi. Anak ko siya, hayaan mo akong yakapin siya. Hindi gumalaw si Yaya Maria. Hindi rin lumingo si Carlo. Ang bata ay nakatago pa rin ang mukha sa leeg ng Yaya, nilalanghap ang amoy ng murang sabon at pawis sa trabaho, ang tanging amoy na iniuugnay niya sa kaligtasan. Hindi niya gustong yakapin ang bangko, Don Ricardo, malumanay na sabi ni Yaya Maria, ngunit nang may kinakailangang kalupitan. Gusto niyang yakapin ang kanyang nanay. Ang salitang nanay ay tumama kay Ricardo na parang maso. Hindi kanya ina, bulong ni Ricardo na puno ng luha ang mga mata na tumanggi siyang ilabas. Ikaw ang serbisyo. Nagbabayad ako sa iyo. Kung titigil ako sa pagbabayad sa iyo, mawawala ka. Ako ang bumili ng suot mong damit. Binili ninyo ang damit. Sagot ni Yaya Maria, hinahaplos ang pinawisang buhok ni Carlo. Pero hindi ninyo binili ang nasa loob. Dahan-dahang itinaas ni Carlo ang kanyang ulo, pula ang kanyang mukha, may mantsa ng luha at sipon, ngunit nagniningning. Bahagya siyang umikot upang tingnan ang kanyang ama.
Naghintay si Ricardo, nagpipigil ng hininga, umaasa na mas malakas ang ugnayan ng dugo kaysa sa ugnayan ng pag-aalaga. Naghintay siya na iunat ng bata ang kanyang kamay patungo sa kanya. "Papa," sabi ni Carlo. "Oo anak, narito ako." Humakbang si Ricardo ng desperado, lumuhod upang maging kasing taas ng bata, hindi inaalintana ang kanyang mga tailor-made na pantalon. "Halika kay Papa, umuwi tayo. Bibili ako ng ibang relos para sa iyo. Bibili ako ng totoong kotse para sa iyo. Ano mang gusto mo." Tiningnan ni Carlo ang kanyang amang nakaluhod. Tiningnan niya ang walang lamang mga kamay ni Ricardo, ang mga kamay na laging abala sa mga telepono, kontrata at manibela ng mga sports car. "Masakit ang aking mga binti, Papa," sabi ni Carlo. "Alam ko," tumango si Ricardo ng mabilis. "Kaya kailangan mo ang silya. Halika, dadalhin kita. Bubuhatin kita. Bubuhatin ka ni Papa." Iniunat ni Ricardo ang kanyang mga braso upang hawakan ang bata. Umiling si Carlo at muling yumakap sa dibdib ni Yaya Maria. "Ayokong buhatin mo ako," bulong ng bata sa uniforme. "Gusto kong pagalingin ako ni Yaya Maria. May magic hands siya. Malamig ang sa iyo." Napatulala si Ricardo na nakabuka ang mga braso sa ere, tinanggihan sa pinakamahalaga at pinakamatinding paraan. "Malamig ang sa iyo." Tumagos sa kanya ang parirala. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay. Perpekto ang mga ito, inaalagaan, walang kalyo, mga kamay na pumipirma ng tseke, mga kamay na hindi kailanman nagmasahe ng atrophied na binti ng 3 oras sa madaling araw, mga kamay na walang silbi sa pagmamahal. Maingat na lumapit ang manager ng restaurant, may hawak na baso ng tubig, ngunit napatigil nang makita ang ekspresyon sa mukha ng milyonaryo. Ito ang mukha ng isang taong nakakita ng kanyang mansyon na nasusunog kasama siya sa loob. Si Yaya Maria, nang makita niyang nanginginig ang bata dahil sa pisikal na pagod pagkatapos ng adrenaline, ay nagsimulang masahin ang kanyang mga binti doon mismo sa sahig ng restaurant. Ang kanyang mga galaw ay bihasa, mabilis, at may ritmo. "Huminga ka, aking mahal," bulong niya. "Inhale, exhale. Mabuti ang sakit." Ang sakit ay nangangahulugan na gising ang mga kalamnan. "Nararamdaman mo ba ang init?" "Opo." Buntong hininga ni Carlo na ipinikit ang kanyang mga mata. Ganap na hindi pinapansin ang presensya ng kanyang ama 1 metro ang layo. Pinanood ni Ricardo ang eksena. Nakita niya ang intimacy, nakita niya ang teknik, nakita niya kung paano eksaktong alam ni Yaya Maria kung aling punto ang pipindutin upang maibsan ang cramp. Napagtanto niya ng may lumalaking takot na wala siyang alam tungkol sa anatomy ng kanyang anak. Hindi niya alam kung saan ito masakit. Hindi niya alam kung ano ang nagpapagaan sa kanya. Siya ay isang estranghero, isang mayaman na estranghero na nagbabayad ng mga bill. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang mga komento ay nakarating sa mga tainga ni Ricardo na parang mga tusok. "Kawawang bata, buti na lang may yaya." Nakita mo kung paano siya itinulak ng ama? Hindi nabibili ng pera ang pagmamahal. Tingnan mo iyan. Naramdaman ni Ricardo na nawawalan siya ng hangin. Hindi matiis ang pampublikong kahihiyan, ngunit mas masakit ang pribadong sakit. Tumayo siya na nanginginig na parang lasing. Kailangan niyang tumakas, kailangan niyang magtago o kailangan niyang sirain ang isang bagay. Tumingin siya sa paligid na naghahanap ng isang pinanghahawakan, isang bagay na pamilyar. At ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tanging bagay na pag-aari niya sa silid na iyon, ang wheelchair, ang pagkabigo ng ego. Ang wheelchair ay naroroon, mga 5 metro ang layo, nag-iisa, makinang, malaswang teknolohikal. Ito ay isang ultralight carbon fiber chair na imported mula sa Germany. Naaalala ni Ricardo ang araw na binili niya ito. Nakaramdam siya ng pagmamataas. "Ang pinakamahusay para sa aking anak," naisip niya. Ngayon, nang makita itong walang laman sa ilalim ng ilaw ng mga chandelier, ang silya ay parang isang trono ng pagpapahirap, parang kabaong na may gulong. Lumakad si Ricardo patungo dito, gumagalaw na parang sleepwalker. Umilag ang mga tao sa kanyang dinadaanan, hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa takot sa madilim at sirang enerhiya na lumalabas mula sa kanya. Nakarating siya sa harap ng silya, inilagay ang isang kamay sa itim na likuran na gawa sa balat. Malamig ang balat. 12,000 tasantablia, bulong ni Ricardo sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay isang sirang sinulid. 12,000 para hindi ka lumakad. Bumagsak sa kanya ang katotohanan na parang semento. Hindi niya binili ang silya para tulungan si Carlo. Binili niya ito para patahimikin ang problema. Madali ang isang silya. Ang isang bata na nakasilya ay nananatili kung saan mo siya ilalagay.
Ang isang bata na nakasilya ay hindi tumatakbo, hindi nahuhulog, hindi nanggugulo sa mga pulong, hindi humihingi ng pisikal na oras. Ang silya, ang kanyang kapalit. Ikinuyom ni Ricardo ang kanyang kamao sa likuran hanggang pumuti ang kanyang mga buko. Buisit. Bigla niyang sigaw, at nang may marahas na paggalaw ay sinipa niya ang silya. Lumipad ang wheelchair, gumulong ng walang kontrol hanggang sa bumangga sa isang haligi na may metalikong ugong na nagpatalon sa lahat ng naroroon. Isang gulong ang umiikot sa ere, isang nag-aakusang tunog sa katahimikan. Sana, inilagay ni Ricardo ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo, hinahawakan ang kanyang buhok, hinihila ito sa galit. Ako ay walang silbi. Sigaw niya sa kisame ng restauran. Hindi na inaalintana kung sino ang nakatingin. Ako ay basura. Ang dakilang negosyante, ang taong bakal, ay bumagsak. Ang kanyang mga binti, malusog at malakas, ay bumigay sa bigat ng kanyang konsensya. Lumuhod siya sa sahig na tumama ng malakas, ngunit hindi niya naramdaman ang pisikal na sakit. Sinabi ko na hindi niya kaya. Higbi ni Ricardo na sinuntok ang sahig gamit ang kanyang saradong kamao. Sana, sinabi ko na baldado siya. Pinutol ko ang kanyang mga pakpak. Ang iyak ni Ricardo ay pangit. Hindi ito isang cinematographic na iyak. Ito ay isang unggol na puno ng sipon at laway. Ang tunog ng isang hayop na napagtanto na kinakain niya ang kanyang sariling buntot. Mula sa kanyang posisyon sa sahig, yakap ang bata, itinaas ni Yaya Maria ang kanyang tingin. Nakita niya ang sirang amo. Nakita niya ang mapagmataas na lalaki na nabawasan sa isang takot na bata. Tiningnan din siya ni Carlo. Tumigil ang bata sa pagtanggap ng masahe at tumayo ng tuwid na tinitingnan ang kanyang ama ng may kuryosidad. Hindi pa niya kailanman nakita ang kanyang papa na umiyak. Ang papa ay gawa sa bato. Papa ay sirang-sira? Tanong ni Carlo. Tiningnan ni Yaya Maria si Ricardo, pagkatapos ay tiningnan ang bata. Oo, aking mahal, malumanay na sabi ni Yaya Maria. Nabasag ang kanyang puso at iyon ay mas masakit kaysa sa mga binti. Si Ricardo, nakaluhod ilang metro ang layo, ay itinaas ang kanyang mukha na basang-basa ng luha. Ang maskara ng kanyang estado ay tumulo. Tiningnan niya si Yaya Maria sa pamamagitan ng ulap ng kanyang iyak. Hindi na niya ito nakikita bilang isang kaaway. Nakikita niya ito bilang isang higante. Ginawa niya ang hindi niya kayang gawin sa lahat ng kanyang milyones. Maniwala, patawarin mo ako, ugol ni Ricardo. Kiniskis ng salita ang kanyang lalamunan. Hindi niya ito kailanman ginamit sa kanyang adult life. Gumapang siya sa kanyang mga tuhod. Hindi siya tumayo upang lumakad patungo sa kanila. Gumapang siya. Kinaladkad niya ang kanyang trahe na 50,000 beses sa maruming sahig, nagpapakumbaba ng kusa, bumaba sa antas ng sahig, sa antas ng mga laro, sa antas ng katotohanan. Yaya Maria, pagsusumamo ni Ricardo, iniunat ang nanginginig na kamay patungo sa kanya, ngunit hindi naglakas loob na hawakan siya. Huwag ninyo akong iwan mag-isa. Huwag ninyong kunin ang aking anak. Ako ay isang bobo. Ako ay isang bulag. Nakarating siya kung nasaan sila. Nandoon siya sa harap ng mga sapatos na decharol ni Carlo at ng mga tuhod ni Yaya Maria. Yumuko siya hanggang sa dumikit ang kanyang noo sa sahig sa posisyon ng ganap na pagsunod. Turuan mo ako, hikbi ni Ricardo laban sa marmol. Please, Yaya Maria, turuan mo akong maging ama. Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Alam ko lang pumirma ng tseke. Turuan mo akong maglaro ng astronaut. Ang katahimikan sa restaurant ay mabigat, halos sagrado. Walang naglakas loob na huminga. Nasaksihan nila ang pagkamatay ng isang ego at ang pagsilang ng isang tao. Tiningnan ni Carlo ang babaeng humahawak sa kanya. Mama? Tanong ng bata na humihingi ng pahintulot. Maaari ko po ba siyang hawakan? Si Yaya Maria, na puno ng luha ang mga mata, ay dahan-dahang tumango. Kailangan kanya ngayon, Carlo. Siya ang hindi makalakad. Dahan-dahang kumawala si Carlo sa yakap ni Yaya Maria, tumayo sa kanyang nanginginig na mga binti. Humakbang siya ng maliit patungo sa nakahigang figura ng kanyang ama. Inilagay ng bata ang kanyang maliit na kamay sa ulo ni Ricardo, sa kanyang buhok na may pomada at mamahaling buhok. Taas, Papa, sabi ni Carlo nang may matatag na boses. Tutulungan kita. Madali lang, takong, dulo. Itinaas ni Ricardo ang kanyang ulo nang maramdaman ang haplos ng kanyang anak. Nakita niya ang maliit na kamay na nag-aalok ng tulong. Nakita niya ang pagbaliktad ng mga papel. Ang baldado ay nagbubuhat sa malakas. Carlo, hinawakan ni Ricardo ang kamay ng kanyang anak, hindi nang may puwersa, kundi nang may paggalang na parang humahawak siya ng sagradong kristal. Hinalikan niya ang mga buko ng bata na binabasa ito ng kanyang mga luha.
Takong, dulo, ulit ni Ricardo. Tumatawa at umiiyak sa parehong oras, isang tawa ng baliw na natubos. Takong, dulo, yumuko si Yaya Maria, hindi siya nanatili sa labas. Inilagay niya ang kanyang kamay, ang magaspang na kamay ng manggagawa, sa balikat ni Ricardo. Tumayo kayo, Don Ricardo, sabi niya, at ang kanyang tono ay hindi na yaya, ito ay kapantay. May trabaho tayong gagawin. Kailangan ng mga binti ni Carlo ng isang ama, hindi isang alpombra. Tumango si Ricardo na sumisinghot. Oo. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang manggas ng kanyang jacket, sinisira ang tela habang buhay at hindi niya inalintana. Matututo ako, isinusumpa ko. Itatapon ko ang silya na iyon sa ilog. Tumayo siya, nanginginig, nakasandal sa balikat ni Yaya Maria at sa kamay ni Carlo. Ang tatlo ay bumuo ng isang kakaiba at perpektong tatsulok sa gitna ng marangyang restauran. Isang milyonaryo na sirang-sira, isang yaya na reyna, at isang batang astronaut. Aalis na tayo? Tanong ni Carlo na nakatingin sa pinto. Tiningnan ni Ricardo ang mga kumakain na nagmamasid sa kanila. Hindi na niya inalintana ang sasabihin ng iba. Pakiramdam niya ay magaan, pakiramdam niya ay mahirap sa ego at mayaman sa katotohanan. Aalis na tayo, sabi ni Ricardo, ngunit hindi sa kotse. Tiningnan niya si Yaya Maria. Sa tingin mo, kaya ba nating lumakad hanggang sa parke sa kanto? Ngumiti si Yaya Maria, isang ngiti na nangangako ng ibang kinabukasan. Kung dahan-dahan po tayo, sir, makakarating tayo sa buwan. Ang pagtubos at hustisya. Ang trio ay lumakad patungo sa labasan ng restauran. Hindi ito mabilis na paglalakad. Ito ay isang mabagal, ritmiko at masakit na proseso. Si Carlo ay nasa gitna. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa kaliwang kamay ni Yaya Maria at sa kanang kamay ni Ricardo. Bawat hakbang ay isang tagumpay, ngunit isang paalala rin sa kahinaan ng sandali. Ang mga kumakain na ilang minuto lamang ang nakalipas ay mahihigpit na hukom o mausisa na manonood ay lumayo na ngayon ng tahimik. Ang ilan ay tumayo, may kakaibang paggalang sa hangin, ang paggalang na ibinibigay sa mga nakaligtas sa isang sakuna. Lumakad si Ricardo na nakataas ang ulo, ngunit hindi nang may dating pagmamataas. Ang kanyang mukha ay maga sa pag-iyak, nakabitin ang kanyang kurbata at ang kanyang designer suit ay may mancha ng alikabok sa mga tuhod. Hindi pa niya kailanman nakita ang kanyang sarili na ganito kagulo at, gayunpaman, hindi pa niya kailanman nakita ang kanyang sarili na ganito kaginoo. Sir Ricardo, ang matinis na boses ng manager ang sumira sa katahimikan. Tumakbo ang lalaki sa likuran nila. Itinutulak ang carbon fiber wheelchair na iniligtas niya mula sa haligi na binangga ni Ricardo. Ang isa sa maliliit na gulong sa harap ay baluktot at mabilis na nanginginig sa sahig. Nakalimutan ninyo ito, sabi ng manager na humihingal. Hinarangan ang daan ang grupo sa salamin na pinto. Ang silya ay napakamahal, hindi ninyo ito maaaring iwan dito. Napatigil si Ricardo. Huminto din si Carlo na tinitingnan ang aparato nang may likas na takot. Ito ang kanyang kulungan, ang kulungan na nagniningning. Dahan-dahang binitawan ni Ricardo ang kamay ng kanyang anak upang harapin ang manager. Tiningnan niya ang silya, pagkatapos ay tiningnan ang lalaki. Hindi namin ito nakalimutan, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tahimik, walang galit na dati, ngunit matatag na parang bato. Inabandona namin iyan. Pero sir, may UPE yan, pero kaya pang ayusin. Igit ng manager na hindi nauunawaan ang anumang bagay, nag-aalala sa inventaryo at sa iskandalo. Kung iiwan ninyo iyan dito, kailangan ko kayong singilin ng imbakan o ipadala iyan sa inyo. Ikinuha ni Ricardo ang kanyang kamay sa loob ng kanyang jacket, inilabas ang itim na pitaka, kumuha ng isang bungkos ng pera, hindi man lang binilang at inilagay ito sa bulsa ng manager ng marahas. I-donate mo iyan, sabi ni Ricardo. O ano, wala akong pakialam. Ngunit kung ang bagay na iyan ay muling tatawid sa pinto ng aking bahay, bibilhin ko ang gusaling ito para lang gibain. Naintindihan? Lumunok ang manager na kinakapa ang tumpok ng pera sa kanyang dibdib. Naintindihan po, sir. Humarap si Ricardo sa kanyang anak. Nakatingin si Carlo sa kanya. Nang dilat ang mga mata. Totoo po, Papa? Tanong ng bata. Hindi ko na po kailangan iyan? Muling yumuko si Ricardo. Pinunasan niya ang isang mancha ng dumi sa pisngi ng bata gamit ang kanyang sariling hinlalaki. Mapapagod ang iyong mga binti, champion, sabi ni Ricardo. Sasakit ang mga ito at kapag nangyari iyon, bubuhatin kita o bubuhatin ka ni Yaya Maria. Ngunit ang silya na iyan ay hindi na muling hahawakan ng iyong puwet sa buong buhay mo.
Ito ay isang pangako ng Ginoo. Ngumiti si Carlo na ipinapakita ang kanyang mga ngipin, isang ngiti na nagpapaliwanag sa bulwagan. Pangako ng astronaut, pagtutuwid ng bata. Pangako ng astronaut, ulit ni Ricardo na sinilyohan ang kasunduan. Itinulak nila ang mga salaming pinto at lumabas sa kalye. Tumama sa kanila ang hangin ng hapon. Pababa na ang araw. Pininturahan ang lungsod ng isang mainit na orange. Ang ingay ng trapiko, ang busina, ang mga taong naglalakad, lahat ay tila bago. Para kay Carlo, na laging nakikita ang mundo mula sa taas ng isang baywang, ang tumayo sa bangketa na nararamdaman ang hangin sa mukha sa kanyang sariling taas ay isang pakikipagsapalaran. Isang napakalaki at makinang na itim na limusin ang nakaparada sa tapat sa loading zone. Si Sebastian, ang driver habang buhay, isang matanda at seryosong lalaki, ay nakasandal sa hood na nagche-check sa kanyang telepono. Nang makita niyang lumabas ang kanyang amo, inilagay niya ang mobile at tumakbo upang buksan ang likod na pinto. Don Ricardo, napatigil si Sebastian nang makita ang kalagayan ng kanyang amo at higit sa lahat nang makita ang bata na nakatayo. Sir, ano ang nangyari? Kailangan ninyo bang pumunta sa ospital? Nasaan ang silya ng bata? Tiningnan ni Sebastian si Yaya Maria nang may pagdududa. Napansin na hawak niya ang kamay ng amo. Ang kanyang training ay nagsasabi sa kanya na dapat siyang makialam na ang serbisyo ay hindi humahawak sa mga amo, ngunit pinigilan siya ng enerhiya ng grupo. Tiningnan ni Ricardo ang kotseng may baluti, soundproof, air-conditioned, ang kotse kung saan siya gumugol ng mga oras na hindi pinapansin ang kanyang anak habang nakikipag-usap sa negosyo sa telepono. Isara mo ang pinto, Sebastian, sabi ni Ricardo. Sir, kumurap ang driver. May reservation po tayo para sa photoshoot sa loob ng 20 minuto. Naghihintay po ang photographer. I-cancel mo ang photoshoot, utos ni Ricardo. I-cancel mo ang magazine. I-cancel mo ang meeting bukas at ang hapunan kasama ang mga Japanese investor. Pero sir, ang mga Japanese, iyon ang kontrata ng taon. Nagpapanik na si Sebastian. Sabihin mo sa kanila na natuto ang anak ko lumakad ngayon, sabi ni Ricardo. Tinitingnan si Carlo nang may pagmamataas na halos masakit sa kanyang dibdib. Sabihin mo sa kanila na mas mahalaga iyan kaysa sa kanilang pesteng mga plan. At kung hindi nila nauunawaan, ayoko nang makipagnegosyo sa kanila. Napatulala si Sebastian. Kailanman, sa 20 taon ng serbisyo, ay hindi pa niya narinig si Ricardo na mag-cancel ng negosyo para sa wala, lalo na para sa pamilya. Kung gayon, sa bahay sir? Tanong ng driver, nang may pag-aalinlangan. Tiningnan ni Ricardo si Yaya Maria. Huminga siya ng malalim. Tinatamasa ang sariwang hangin pagkatapos ng pagkaasi ng restauran. Hindi, sabi ni Ricardo. Sebastian, kunin mo ang kotse. Magpahinga ka sa hapon. Sumama ka sa iyong pamilya at kayo. Tiningnan ni Sebastian ang abalang kalye. Paano kayo babalik? Hindi ninyo kayang lumakad, hindi kaya ng bata. Lalakad ang bata, putol ni Yaya Maria na nagsalita sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay tahimik, siya ang may-ari ng sitwasyon. Hanggang sa makakaya ng kanyang mga binti at pagkatapos ay magpapahinga tayo at pagkatapos ay lalakad muli. Tumango si Ricardo. Narinig mo ang boss, Sebastian, umalis ka na dito. Ang driver, natulala pa rin, ay tumango. Sumakay sa kotse at umalis, papalayo, at dinadala ang huling bakas ng luma at matigas na buhay. Nanatili silang tatlo na mag-isa sa bangketa. Mabilis na lumakad ang mga tao, hindi pinapansin ang tahimik na drama na nangyayari sa sulok na iyon. Humarap si Ricardo kay Yaya Maria. Ngayon na bumababa ang adrenaline, ang realidad ng kanyang ginawa, ng kung paano niya ito ginamot, ay bumagsak sa kanya. Sinunog ng kahihiyan ang kanyang mukha. Yaya Maria, simula ni Ricardo. Nahirapan siyang tingnan siya sa mata. Tiningnan niya ang kanyang sariling sapatos. Ang sinabi ko sa loob, ang ginawa ko, hindi ako mapapatawad. Ako ay isang hayop. Mas masahol pa ako kaysa sa isang hayop. Hindi agad sumagot si Yaya Maria. Tinanggal niya ang kanyang puting apron na marumi sa paggulong sa sahig. Maingat niya itong tiniklop at inilagay sa kanyang bag. Ang galaw na iyon ang nagmarka sa pagtatapos ng kanyang shift, ang pagtatapos ng kanyang papel bilang isang masunurin na yaya. Natakot kayo, Don Ricardo, sabi niya sa wakas. Ginagawa tayong halimaw ng takot. Natakot din ako ng maraming gabi nang sumigaw sa sakit si Carlo at hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko o kung mas sinisira ko siya. Pero hindi ka sumuko, sabi ni Ricardo na itinaas ang kanyang tingin. Ako ang nagtaboy sa kanya.
Nagbayad ako sa iba para alagaan siya dahil wala akong tapang na makita siyang magdusa. Lumapit si Ricardo sa kanya ng isang hakbang. Tinanggal ka sa trabaho, bigla niyang sabi. Si Carlo, na nalilibang sa pagtingin sa isang kalapati, ay biglang umikot ang ulo. Hindi! Sigaw ng bata. Papa, huwag! Hindi natinag si Yaya Maria. Nanatili siyang nakatitig kay Ricardo na naghihintay. Alam niya na ang lalaking iyon ay hindi na ang kapareho ng pumasok sa restauran. Tinanggal ka sa trabaho bilang isang kasambahay, patuloy ni Ricardo. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ayoko nang linisin mo ang kubeta sa bahay ko. Ayoko nang gamitin mo ang mga dilaw na guwantes na iyon kailanman. Ang iyong mga kamay ay hindi para sa basura. Kinuha ni Ricardo ang kanang kamay ni Yaya Maria, ang magaspang, malakas at hubad na kamay. Uulitin ko ang iyong kontrata, ngunit hindi bilang yaya. Kung gayon, ano? Tanong ni Yaya Maria na nakataas ang isang kilay, mapaghamon, ngunit may kislap ng kuryosidad sa kanyang mga mata. Bilang, hinanap ni Ricardo ang salita. Walang salitang pangtrabaho para sa kung ano siya. Ang ina ay isang biological na titulo na nakuha niya sa praktikal. Ang gobernanta ay malamig ang tunog. Kukunin kita bilang ang pinakamataas na otoridad ni Carlo. Ikaw ang magpapasya kung ano ang kanyang kakainin. Ikaw ang magpapasya kung anong oras siya matutulog. Ikaw ang magpapasya kung siya ay pupunta sa doktor o sa parke. At ako ang iyong magiging assistant. Hinawakan ni Ricardo ang kamay nito. Gusto kong ituro mo sa akin ang nasa notebook na iyon, Yaya Maria. Gusto kong basahin ang bawat pahina. Gusto kong matutong magmasahe. Gusto kong bawiin ang nawalang oras. Babayaran kita ng triple. Bibigyan kita ng insurance, bakasyon, anumang gusto mo. Ngunit, please, huwag kang umalis. Turuan mo kaming maging isang pamilya. Tiningnan ni Yaya Maria ang makapangyarihang lalaki na humihingi ng tulong sa kanya. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang desperasyon. Pagkatapos ay tiningnan niya si Carlo na naghihintay ng sagot na nagpipigil ng hininga. Ngumiti si Yaya Maria. Ito ay isang malawak, nagniningning ng ngiti na nagtanggal ng 10 taon sa kanya. Ang suweldo po ay pag-uusapan natin mamaya, sir, sabi niya. Ngunit babalaan ko kayo, napakahigpit ko po. Kung lalagpasan ninyo ang isang sesyon ng paglalaro ng astronaut, tatanggalin ko kayo sa trabaho. Bumungis-ngis si Ricardo, isang tunay, nagpapalaya na tawa. Deals! Pumalakpak si Carlo na tumatalon sa kanyang hindi matatag na mga paa. Yehey! Sigaw niya. Ngayon, punta tayo sa buwan. Sa buwan! Tumango si Ricardo. Nawala ang mga formalidad. Tinanggal ni Ricardo ang kanyang jacket at isinabit sa balikat. Niluwagan ang kanyang kurbata hanggang sa matanggal at inilagay sa bulsa. Inikot niya ang manggas ng kanyang puting kamisa. Binitawan ni Yaya Maria ang kanyang buhok. Hinayaan na bumagsak ang kanyang maitim na buhok sa kanyang mga balikat. Itinago ang katigasan ng uniforme. Saan tayo? Tanong ni Ricardo. Itinuro ni Carlo ang parke na nakikita sa dulo ng abenida. Isang berdeng spot sa gitna ng kulay abong semento. Doon may damo! Nagsimula silang lumakad. Hindi ito madaling paglalakad. Nadapa si Carlo ng 10 metro. Gumulong-gulong ang kanyang mga binti at muntik na siyang bumagsak ng padapa. Agad na nag-react si Ricardo. Inilagay ang kanyang mga kamay upang hawakan siya na may takot na nakikita sa kanyang mga mata ng 1 segundo. Ingat! Sigaw niya. Ngunit inilagay ni Yaya Maria ang isang kamay sa dibdib ni Ricardo. Pinipigilan siya. Sandali, bulong niya. Hayaan mo siya. Hindi tuluyang nahulog si Carlo. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa sahig. Itinulak ang kanyang sarili. Umungol ng bahagya at muling tumayo mag-isa. Pinagpag niya ang kanyang pantalon at tiningnan ang kanyang ama. Okay lang po ako, sabi ng bata. Maliit na pagkadapa lang po. Hamnga ng malalim si Ricardo. Nilunok ang kanyang protektibong takot. Magaling anak, sabi niya. At sa pagkakataong ito ay totoo niyang sinabi, magaling na nakabawi. Nagpatuloy sila sa paglakad. Tinitingnan sila ng mga tao. Nakita nila ang isang milyonaryo na gusot ang buhok, isang yaya na lumalakad na parang reyna at isang bata na nagmamartsa na parang lasing sa kaligayahan. Nakarating sila sa parke. Pababa na ang araw. Ang damuhan ay gintong-ginto sa liwanag ng paglubog ng araw. Kumawala si Carlo sa mga kamay ng mga matatanda nang makita ang berdeng kalawakan. Malambot na sahig, sigaw niya at tumakbo. Ito ay isang walang ayos, mabagal at puno ng zigzags na takbo. Bahagyang kumakaladkad ang isang binti kaysa sa isa. Ang mga braso ay walang kontrol. Para sa isang doktor, ito ay isang pathological gait. Para kay Ricardo,
Ito ang pinakaperpektong sayaw na nakita niya sa kanyang buhay. Tumakbo ang bata ng 10 metro at bumagsak sa damuhan. Gumulong-gulong sa kanyang sarili. Tumatawa ng malakas. Dinudumihan ang tuksedo na 50,000 pesos ng lupa at damo. Nanatili si Ricardo na nakatayo sa gilid ng sementadong daan, nakatingin. Nakaramdam siya ng isang kamay sa kanyang balikat. Si Yaya Maria iyon. Sige, sabi niya. Sige, dumihan ka rin. Tiningnan siya ni Ricardo, ngumiti at tumakbo. Tumakbo ang milyonaryo sa damuhan. Nararamdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos. Sumugod siya sa sahig sa tabi ng kanyang anak. Gumulong-gulong sa damuhan. Niyakap siya. Kiniliti siya. Nahuli kita, sigaw ni Ricardo. Nahuli ka ng halimaw sa kalawakan. Hindi ako si Kapitan Carlo. Tumatawa ang bata na malakas na nagpapadyak gamit ang mga binti na may buhay na ngayon. May superhumanong lakas ako sa mga binti. Nanatili si Yaya Maria na nakatayo na nagmamasid sa kanila. Inilabas ang lumang notebook mula sa kanyang bulsa, naghanap ng bolpen, binuksan ang isang bagong pahina. Isinulat, Araw 1 ng bagong buhay. May mantsa ng damo sa kamisa ng sir. Tumakbo si Carlo ng 10 metro nang hindi nahuhulog. Naiwan ng silya. Ngayon, walang sakit. Ngayon, may pamilya. Isinara niya ang notebook, inilagay ito sa kanyang dibdib at lumakad patungo sa kanila upang sumali sa laro. Habang lumulubog ang araw na nagsara sa araw, kung saan itinuro ng isang baldado na bata sa kanyang ama kung paano lumakad. Wakas,